Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 66 hanggang 76. Kabanata 66, Walang Nakaligtas Isa. Hibiscus Mansion sa Western Suburbs. Ito ang pinakamayamang lugar sa Gonzales City, at bagamat malayo ito sa sentro ng downtown, ang bilang ng mga residente dito ay kakaunti lang. Maraming mayayamang tao, na kinasusuklaman ang pagmamadali at pagmamadali ng lungsod, ang pinipiling bumili ng mga villa dito. Ang mga kanlurang suburb ay medyo malayo, ngunit ang mga presyo ng bahay dito ay mas mataas kaysa sa mga nasa pangunahing lokasyon sa gitna ng Gonzales City. Matapos samantalahin ang pagkakataon, ang mga developer ng real estate ay bumili ng malaking halaga ng lupa at nagtayo ng maraming mga villa dito. Isang villa complex ang Hibiscus Mansion. Ang buong lugar ay binubuo ng 37 villa, bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon yuan. Sa Gonzales City, malaki ang halagang iyon. Ang mga pinakamahal na villa, na may bilang na 3, 5, 7, at 9, ay parang 4 na nakasisilaw na perlas, na ginagawa itong pinakamarangyang sa Hibiscus Mansion. Ang bawat isa sa mga villa na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong yuan. Para sa kanilang mga may-ari, sila ay mga maimpluwensyang figures sa Gonzales City. Sa sandaling ito, sa loob ng villa numero 7, nakahiga si Jackson Brandon sa isang hindi kapani-pani walang komportableng sofa, na nakapatong ang 2 paa sa gilid ng coffee table. Sa kanyang harapan, si Keller Radcliffe ay nakahiga sa lupa, ganap na walang malay. Tito Leopold, sa wakas ay hindi ka na naligaw ngayon. Pagtingin sa babaeng nasa harapan niya, kasing ganda ng bulaklak, hindi napigilan ni Jackson Brandon na malunok ang laway. Noong nakaraan, naisip niya lang na maganda si Keller Radcliffe kung tutuusin, dahil sa hindi kasiya siya, wala siya sa mood na tingnang mabuti. Ngunit ngayon, napagtanto niyang siya ay kasing ethereal ng isang diwata. Young Master, ang insidente sa umaga ay hindi sinasadya. Karaniwang maaasahan ang mga taong konektado sa Iron Hoof. Awkward na ngumiti si Cash Leopold. Dahil sa pangyayari noong umagang iyon ay pinagalitan na siya ng husto ni Jackson Brandon. Kung manggugulo na naman siya, malamang kailangan niya talagang mag-impake at lumabas. Sir, napakabangis ng kalaban. Sa laban, sa kasamaang palad ay natalo tayo ng 2 lalaki. Hihingi ako ng kabayaran kay Mr. Ironhoof para sa mga pagkatalo na ito. Malalim na yumuko si Frank kay Jackson Brandon, ngayong dinala na ang tao dito, tapos na rin ang ating gawain. I take my leave. Pagkasabi nito, iniwan niya ang Villa number 7 kasama ang mga miyembro ng Blood Valley. Damn! Hindi sila nangungulit pero gusto pa rin nila ng kabayaran pagkatapos mamatay ang sarili nilang mga tao. Habang pinapanood ang mga figure na umaalis, si Jackson Brandon ay sumangot ng masama. Sa kanyang pananaw, ito ay isang bagay lamang na mang-aagaw ng isang babae. Nakakahiya na sila, na tinatawag ang kanilang sarili na kilalang organisasyon ng Shadow Warrior, ay hindi man lang nakayanan ng maayos ang simpleng gawaing ito. At ang higit na ikinainis niya ay ang mga taong ito, sa harap niya, ang Young Master ng Gonzales City, ay mayroon pa ring kahangahangang hangin. Young Master, nakapag-ayos na ako ng 12 ng mga bodyguard sa labas. Maaari kang mag-enjoy sa loob ng walang pag-aalala, kahit isang lamok ay hindi makapasok. Pagkasabi nito, matalinong lumabas ng villa si Cash Leopold. Ang dahilan kung bakit siya pinahahalagahan ng Brandon family ay dahil alam niya kung ano ang gagawin sa tamang oras. Pagkaalis niya, ang malaking kwarto ay naiwan na lamang ang nakagapos na si Keller Radcliffe at ang malabog na si Jackson Brandon. Bakit ako nandito? Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Keller Radcliffe ay kumikislap na bumukas. Pagtingin sa hindi pamilyar na silid, likas niyang tanong. Habang unti-unting bumabalik ang kanyang alaala, nagsimulang kumalat ang takot sa kanyang mukha.
Malinaw na naalala ni Kella Radcliffe na nagmamaneho siya pauwi ng may hamarang sa kanya ng dalawang van, pagkatapos ay natambush siya, at wala na siyang maalala pa. Huwag kang kabahan. Nang makitang nagkamalay si Kella Radcliffe, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Jackson Brandon. Kung wala siyang alam, hindi siya matutuwa sa kanyang paghihiganti. Pinahiya ako ng asawa mo noong araw na iyon sa hotel, at ngayon, bilang asawa niya, tama lang nagantihan mo ako. Habang pinagmamasdan ang gulat na si Kella Radcliffe, dahan-daang lumapit si Jackson Brandon, punong-puno na ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Walang lalaking makakalaban sa magandang babae kung normal lang siya. Sasabihin ni Jackson Brandon na dumaan na siya sa napakaraming babae, na nakipaglaro sa hindi mabilang. Mula sa mga kilalang tao at modelo hanggang sa mga inosenteng estudyante sa kolehiyo, ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakagalaw sa kanya tulad ng ginawa ni Kella Radcliffe. Kahit na ang mga taong iyon ay napakaganda rin, hindi niya moari ang parehong pakiramdam. Sayang, bakit kailangan mong pakasalan ang walang kabuluhang iyon? Umiling si Jackson Brandon, isang mukha na puno ng panghihinayang na nakahilig kay Kella Radcliffe. Huwag kang lalapit. Huwag. Huwag kang lalapit. Kailan pa nakakita ng ganitong eksena si Kella Radcliffe? Sinubukan niyang umatras ng buong lakas, ngunit ang kanyang katawan ay nakagapos ng mga lubid at hindi makagalaw kahit isang pulgada. Sa sandaling iyon, namutla sa takot ang maganda niyang kutis, at puno ng gulat ang kanyang maselang mukha. Pero habang ginagawa niya iyon, mas lalong kumirot ang puso ni Jackson Brandon. Talagang wala siyang pakialam sa mga taong nagtapon sa kanya, ang kilalang tagapagmana mula sa Gonzales City. Ang ganitong uri ng desperadong pagtutol ay maaaring pukawin ang kanyang panloob na pakiramdam ng pananakop. Haha, pinilit kong lumapit, anong magagawa mo sa akin? Dinilaan ni Jackson Brandon ang kanyang mga labi, inihagis ang kanyang suit jacket sa sopa, at nakita sa kanyang mukha ang isang masamang ngiti. Julius Reed, iniisip ko kung ano ang pakiramdam ng maging isang multo at makita akong natutulog kasama ang iyong asawa. Sa pag-iisip sa kahihiyang naranasan niya, mas lalo pang natuwa si Jackson Brandon. Naglakas loob kang sampilan ang mukha ng young master noon, huwag mo akong sisihin sa pagpapatong ng kamay sa iyong babae. Nanliit ang kanyang mga mata, at humakbang siya ng malalaking hakbang patungo sa Kella Radcliffe. Tulong! Tulong! Si Kella Radcliffe ay desperadong umiling, ang mga mata ay puno ng takot. Sigaw ka! Private villa ko ito, at may 12-dosenang bodyguards sa labas. Sa tingin mo may pag-asa ka pang umalis dito. Humagalpak ng tawa si Jackson Brandon na para bang pinagmamasdan ang kanyang biktima. Hindi ka pakakawalan ng asawa ko. Si Kella Radcliffe ay nagpakitang walang magawa sa sandaling iyon, kung gaano niya nais na lumitaw si Julius Reed at ilayo siya sa lungga ng dragon na ito. Ngunit darating kaya si Julius Reed para saktan ang young Master Potter, kahit na magkaroon siya ng 10 buhay, hindi ito sapat na mamatay. Nang marinig ang pangalang Julius Reed, hindi maipaliwanag na naramdaman ni Jackson Brandon ang matinding galit sa loob niya. Hayaan mo muna akong tingnan ka ng mabuti. Napasquat siya, may malisyosong ngiti sa labi habang inabot niya ang mukha ni Kella Radcliffe. Bang! Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang BMW na kotse, na bumagsak sa malalaking salamin na bintana ng villa at nabasag ang mga ito. Ang lahat ay nangyari ng biglaan, ang lahat ay masyadong nabigla upang maunawaan kung ano ang nangyayari nang ang BMW ay huminto na sa loob ng villa. Dahil sa matinding impact, halatang nasira ang harapan ng sasakyan, at nagkawatak-watak ang windshield. Ang buong villa ay nabalot ng alikabok at mga labi na naiwan mula sa pag-crash. Protektahan ang young master. Sa sandaling bumangga ang BMW, isang sigaw ang nagmula sa labas, at pagkatapos ay dumagsa ang 12-dosenang mga fully armed bodyguards sa villa. How the hell did you watch the door? Hindi ba dapat siguraduhin mong kahit isang lamok ay hindi makapasok? Muntik na akong mabangga ng napakalaking sasakyan na iyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Jackson Brandon, pakiramdam niya ay malapit na siyang nakatakas sa kamatayan. Ang hood ng kotse ay wala pang 1 metro mula sa kanya, kung naging mas mabilis pa ang sasakyan, baka natama na siya ng husto at magdudugo sa bawat orifice. Nanlaki din ang mga mata ni Kella Radcliffe sa lupa, na hindi maintindihan ang nangyari. Kunin mo sila.
Kahit sino pa ngayon, ang sino mang maglakas loob na sumalakay sa villa ng ating young master ay may isang paraan lang palabas, kamatayan. Si Cash Leopold ay pinagalitan ng marahas at halatang hindi komportable. Nang mapansin niyang may sumingit sa villa, agad niyang pinangunahan ang mga tao para hamarang. Ngunit sino ang nakakaalam na ang nanghihimasok ay magiging walang ingat, dumiretso sa villa. Huwag mag-iwan ng nakaligtas. Kasunod ng kanyang utos, mabilis na pinalibutan ng mga bodyguard ang BMW. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 67, Desperado Jackson Brandon isa. Sa loob ng Hibiscus Mansion, naninirahan ang mga mayayaman. Ang mga may pera ay labis na nagmamalasakit sa kanilang privacy, kaya ang bawat villa ay sinamahan ng isang manor na pagmamay-ari lamang ng mga residente nito. At dahil ang Hibiscus Mansion ay matatagpuan sa kanlurang suburb, kung saan malawak ang lupain at kakaunti ang mga tao, ang distansya sa pagitan ng dalawang villa ay madaling 100 metro. Sa ganitong mga sitwasyon, maaaring tahimik na burahin ng mga bodyguard ng pamilya Brandon ang isang tao sa isang kotse nang walang nakitang panlabas. Iwan mo ng buhay ang isa para sa akin. Nakatayo sa likod ni Cash Leopold, walang humpay na tinatapik ni Jackson Brandon ang alikabok sa kanyang katawan. Ngayon, titingnan ko kung sino ang maglakas loob na manghimasok sa aking villa. Ang kanyang dating magandang mood ay ganap na nasira. Ang villa na ito ay ang kanyang pribadong lugar, na madalas puntahan kapag si Jackson Brandon ay nangakit ng isang babae, kasama ang kanyang mga bodyguard. Isang bahay na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, ito ang kanyang ivory tower, ang bukal ng kanyang mga kasiyahan. Ngunit ngayon, ang kanyang kanlungan ng malalambot na kasiyahan ay nahuhulog, maiisip na lamang ng isang tao ang galit na kumukulo sa puso ng young master. Bang! Maya-maya pa, marahas na ibinato ang pinto ng BMW, na inilabas ang pinakamalapit na bodyguard. Mag-ingat ka, may naramdaman si Cash Leopold na mali at agad na sumigaw ng babala. Gayunpaman, huli na ang lahat, nang may lumabas na figure mula sa kotse, na nagpatambal sa dalawang bodyguard sa bilis ng kidlat. Ang dalawang bodyguard na ito ay hindi na nagkaroon ng oras upang maunawaan kung ano ang nangyayari bago sila nagtagpo ng kanilang wakas. Whoosh! Habang naganap ang mabilis na pag-ataking iyon, lumipad ang isang card mula sa kabilang panig ng BMW, dumiretso sa leeg ni Jackson Brandon. Young Master, mag-ingat ka. Ang mga mag-aaral ni Cash Leopold ay nagkontrata habang siya ay sumugod pasulong. Swish! Ang card, na naglalabas ng isang malakas na tunog, ay mahigpit na hinawakan sa kanyang kamay. Isang utos ng pagtugis ng kamatayan. Sa sandaling makita niya ang card, tumibok ang puso ni Cash Leopold. Ang hitsura ng isang death pursuit order ay nangangahulugan na si Aaron Jackson ay nasa loob ng kotse. Si Jackson ay gumagawa ng mga alon sa Gonzales City nitong mga taon, at sa sandaling kumilos siya, ito ay sa lakas ng isang kulog. Talaga, ngayon, walang aalis. Pilit na binuksan ni Aaron Jackson ang pinto ng kotse, puno ng matinding lamig ang kanyang mga mata. Upang maglakas loob na magnakaw mula sa kanyang sariling nakatatandang kapatid, ang isa ay dapat na talagang pagod sa pamumuhay. Noon lang, ang mga natitirang bodyguard na nakapalibot sa kanya ay bumagsak lahat, walang nakaligtas. Ito, nang mapagmasdan ang mga katawan na nagkalat sa lupa, napabuntong hininga si Jackson Brandon, nanginginig ang buong katawan. Sa harap niya ay nakatayo ang 100 bodyguards, at si Cash Leopold. Ito ang kanyang huling linya ng depensa. Julius Reed. Nang makita niyang lumingon ang lalaking naghagis ng suntok ay mas nabigla si Jackson Brandon. Ikaw, kukunin ka sana ng Potter family. Paano ka napunta dito? Si Jackson Brandon, na dating makapangyarihan, ngayon ay parang nakakita ng multo. Bawat bodyguard ay magaling, ngunit lahat sila ay mabilis na napatay. Hindi pinapansin ang kanyang mga salita, si Julius Reed ay humakbang patungo kay Keller Radcliffe, maingat na kinalas ang mga lubod na nakagapos sa kanya. I'm sorry, I'm late. Pagtingin sa maputlang mukha ng asawa, namumula ang mga mata ni Julius, naghihirap ang puso. Julius, takot na takot ako. Natatakot ako na hindi ka dumating. Isinubsob ni Keller Radcliffe ang sarili sa mga bisig ni Julius, umiiyak na umiiyak.
Alam ko lang na darating ka. Napakapit siya ng mahigpit sa asawa na parang nag-aalala na baka bigla itong maglaho. Pasensya na. Pumikit si Julius Reed, yamakap sa kanya, bamulong ng aliw, okay lang. Kasalanan ko ang lahat, hindi na dapat kitang hinayaang umuwing mag-isa. Ang kulit mo. Simula ngayon, wala ka nang pupuntahan, mananatili ka sa tabi ko, ako na ang bahala sa'yo. Umiiyak si Kella, binasa ng kanyang mga luha ang isang malaking patch ng damit ni Julius. Binabalaan kita, huwag kang magulo dito. Dapat malanawan ka sa Brandon. Katayuan ng pamilya sa Gonzales City. If you dare touch me, kahit ikaw si Aaron Jackson, kailangan mong mamatay. Ang bibig ni Jackson Brandon ay hindi mapigilan, at ang kanyang puso ay bumilis. Kahit na nagsasalita siya ng mga pagbabanta, ang kanyang boses ay walang pananalig. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay talagang totoo. Napakataas ng katayuan ng pamilyang Brandon sa Gonzales City, higit pa kay Ovidio Cook, ang pinakamayamang tao sa Gonzales City. Bukod dito, ang ina ni Jackson Brandon ay isang ginang mula sa isang malaking pamilya sa Hilaga. Dahil mismo sa koneksyon na ito kaya ang pamilya Brandon ay nakaakyat sa kasalukuyang taas nito. Nangunguna sa tigre, dalhin ang iyong hipag sa kotse. Marahang tinapik ni Julius Reed ang likod ni Kella Radcliffe at dahan-daang dinala sa likurang upuan ng BMW. Ang nangingibabaw na tigre, na nakatayo sa tabi, ay hindi nang ahas na mag-antala at agad na kumuha ng malambot na kumot mula sa ball upang ikalat sa upuan. Julius, mahigpit na hinawakan ni Kella Radcliffe ang kamay ni Julius Reed, ayaw siyang pakawalan. Ayos lang, may mga bagay lang akong inaasikaso. Matulog ka lang ng mahinahon. Si Julius Reed, na puno ng pagmamahal, hinaplos ang ulo ni Kella Radcliffe, saka isinara ang pinto ng kotse at tumalikod para maglakad patungo kay Jackson Brandon. Sa sandaling iyon, ang nakangiti niyang mukha ay biglang naging malamig. Young Master, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng mensahe sa Iron Hoof, babalik ang mga tao mula sa Red Canyon para tumulong. Habang pinapanood si Julius Reed na umaasenso, bumulong si Cash Leopold kay Jackson Brandon. Nang maramdamang may mali, agad siyang nakipag-ugnayan sa Iron Hoof. Pagkatapos ng lahat, ang kamakailang mga kaganapan ay masyadong kakaiba, hindi siya naglakas loob na magbiro tungkol sa kaligtasan ng Young Master ng Brandon family. Mabuti. Sa lalong madaling panahon, walang isyo ang pera. Tumanggo si Jackson Brandon, humihingal ang buong pagkatao niya sa takot. Para sa ilang kadahilanan, ang Julius Reed na nakita niya ay hindi mukhang tao, mas katulad ng isang mabangis na tigre. Kahit sa malayo, ramdam niya ang nakamamatay na aura na nagmumula sa kanya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para agawin ang babae ko? Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata at mabilis na sumugod pasulong. Protektahan ang Young Master. Sa pagharap sa biglaang pag-atake na ito, si Cash Leopold ay sobrang tensyonado. Basag. Sinabayan ng tunog ng mga bali ng buto, si Julius Reed, tulad ng isang shire mula sa impyerno, ay patuloy na umani ng buhay ng mga bodyguard. Sa isang kisap mata, natahimik ang lahat ng mga bodyguard na iyon. Tito Leopold, dapat mo akong protektahan. Nang makita ang mga bangkay sa lahat ng dako at ang nakapatay na si Julius Reed, naramdaman ni Jackson Brandon ang lamig mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang mga takong. Nahihirapan pa siyang huminga, nawala sa kanyang dating kay-abangan. Magtiwala ka, Young Master. Huminga ng malalim si Cash Leopold at pilit na inihagis ang kanyang mga kamao. Basag. Sa pagharap sa biglaang pagsabog na ito, ang kaliwang kamay ni Julius Reed ay tumaga sa hangin, direktang pinutol ang mga braso ni Cash Leopold. Dahil sa matinding sakit ay napaluhod siya sa lupa at nagsisigaw na parang baboy na kinakatay. Tingnan mo, Manong, bibigyan kita ng kahit anong halaga ng pera na gusto mo. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Kahit na-spoiled si Jackson Brandon, hindi siya tanga. Ang pagbabante sa puntong ito ay haantong lamang sa isang dead end. Kaya, pinili niyang sumuko, dahil habang nabubuhay ang isa, may pag-asa pa. Kung makakabalik lang siya sa Gonzales City, umaasa sa impluwensya ng Brandon family, ang pagpatay kay Julius Reed ay kasing dali ng pagtapak sa langgam. Bang!
Walang anumang tugon, dinurog ni Julius Reed ang ulo ni Jackson Brandon gamit ang isang palad. Ngayon, sabihin sa akin ang address ng Shadow Warriors na iyon. Lumingon siya para tingnan si Cash Leopold, na nakaluhod sa harapan niya. Kung sasabihin ko ba sa'yo, pakakawalan mo ba ako? Mapatla ang mga labi ni Cash Leopold, at humihingal siya. Wala kang pagpipilian, sabi ni Julius Reed na walang pakialam. Nakipag-ugnayan ako sa kanila sa pamamagitan ng isang tinatawag na Iron Hoof, hindi ko alam ang mga detalye. Ang alam ko lang ay parang tinatawag silang Red Canyon. Si Cash Leopold ay pawis na pawis, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga ugat na pumipintig sa sakit. Aaron Jackson, gamitin ang kanyang telepono upang tawagan ang Iron Hoof. Pagkatapos sabihin iyon, sumuntok si Julius Reed, nabasag ang isang malaking bunganga sa dibdib ni Cash Leopold. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 68, Ang Takot ni Frank Isa. Gonzales City, Moscow Style Hotel. Ito ay isang 5-star Grand Hotel, na pinapabore ng maraming maimpluwensyang individual dahil sa kalapitan nito sa pantalan at sa mataas na posisyon nito na nag-aalok ng magandang tanawin ng dalampasigan. Kaya, maraming kilalang tao ang pipiliing manatili dito pagdating sa Gonzales City. Sa sandaling ito, sa silid 703 ng hotel, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang malayang nakahiga sa isang sofa, nakikinig sa Peking opera. Isang computer ang nakaupo sa harap niya, walang tigil na kumikislap ang screen nito. Hello, biglang nag-flash ang imahe sa screen, at pagkatapos, lumitaw ang isang dayuhang lalaki. Frank, bakit ngayon mo lang sinagot ang video call? Sumabay sa opera ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakikipag-chat kay Frank sa screen. Ito ay isang espesyal na website ng komunikasyon sa video, na maginhawa para sa Shadow Warriors na makipagpalitan ng impormasyon. Sa site na ito, kung alam mo ang code ng kabilang partido, maaari mo silang imbitahan para sa isang video chat. Maraming Shadow Warriors ang nakatanggap din ng mga bounty sa pamamagitan ng napakalaking platform na ito. Iron Hoof, may isang bagay na dapat kong linawin sa iyo. Naging malamig ang boses ni Frank habang mataimtim na nagsalita, 2 miyembro ng aking squad sa kasamaang palad ay namatay habang nasa isang misyon. At ang dahilan ng kanilang pagkamatay ay dahil sa iyong maling katalinuhan. Oh, anong ibig mong sabihin? Nang marinig ang sinabi ng isa, dahan-daang umupo si Iron Hoof mula sa sofa, na nakataas ang isang kilay. Ang mga miyembro ng Crimson Gorge ay hindi man lang makayanan ang walang kwentang bagay na ito. Napakasimple ng kahilingan ng kliyente, para lamang mahuli ang isang babae. Kung nahihirapan ka sa gawaing ito, ipagpaumanhin mo ang aking prangka, ngunit talagang nakakahiya ka sa deep cold. Iron Hoof, biglang nanlamig ang mukha ni Frank. Deep cold ang kanilang karangalan, isang bagay na kailangang ipagtanggol ng bawat miyembro. Bagamat medyo mababa ang ranggo ng kanilang squad sa deep cold, bahagi pa rin sila nito. Sa mundo ng Shadow Warriors, kinakatawan ng deep cold ang pinakamataas na karangalan. At ngayon, ang lalaking ito ay may lakas ng loob na akusahan sila ng kahihiyan sa deep cold. Binabalaan kita, itigil ang pang-iinsulto sa amin. Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na kumilos laban sa iyo. Ang pinakamahalaga sa Shadow Warriors ay ang kanilang dignidad at dangal. Mabuti, mabuti, mabuti. Nang makitang nawala ang galit ni Frank, tumigil si Ironhood sa kanyang panunukso. Hindi ko inaasahan na may magpapahirap talaga kay Crimson Gorge. Ano ang background nila? Kahit na ang Crimson Gorge ay hindi mataas ang ranggo sa Deep Cold, sila ay kilalang Shadow Warriors pa rin. Higit pa rito, napakalakas ng squad ni Frank, at ang katotohanan na nawalan sila ng 2 miyembro ay nangangahulugan na ang kanilang mga kalaban ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Ngunit anong uri ng mga koneksyon ang maaaring magkaroon ng isang babaeng walang background? Hindi namin alam, ngunit ang mga kalaban ay 2 babaeng Eastern, at sila ay dalubhasa sa paggamit ng mga nakatagong armas. Labis na nagalit si Frank nang maalala ang pangyayari. Siya at ang kanyang mga miyembro ng koponan ay nakatakas mula sa bingit ng kamatayan ng hindi mabilang na beses, ngunit permanenteng nahiwalay sa buhay at kamatayan ngayon. Ironhoof, alam ko ang iyong mga kakayahan sa pangangalap ng impormasyon, kaya gusto kong tulungan mo kaming mag-imbestiga.
Medyo lamambat ang tono niya, kung makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa mga kalaban natin para sa akin, baka makaligtaan ko ang pagkakamali sa iyong katalinuhan. Ang Ironhoof ay may kapansin-pansing reputasyon. Hindi man siya martial artist pero mas middleman. Sa mga tuntunin ng katalinuhan, siya ay lubos na tumpak, halos palaging nagbibigay sa kanyang mga kliyente ng tumpak na impormasyon para sa bawat pagtatalaga. Imyu pa niya ang mga detalye tulad ng kung anong oras kumain ang target at kung saang ruta sila tatahakin. Kailangan lang sundin ng Shadow Warriors ang kanyang plano upang makumplito ang kanilang mga gawain ng madali. Siyempre, mataas din ang bayad niya, kumukuha ng 15% cut. Kung talagang tulad ng sinabi mo, talagang may pagkakamali sa aking katalinuhan. Unti-unting nawala ang pagkabalisa sa mukha ni Ironhoof, napalitan ng seryosong ekspresyon. Pinatay niya ang opera at mabilis na nag-type sa kanyang keyboard, nag-login sa ibang website. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit, at ang kanyang mukha ay naging lubhang mapatla. Ang mga nakatagpo mo ay mula sa Wilson Pavilion. Kahit nakilala sa kanyang kalmado, nagsimulang manginig ang boses ni Ironhoof. Ano, mabilis mong nalaman. Medyo nagulat din si Frank. Bagamat alam niyang may mataas na kakayahan ang Ironhoof sa pangangalap ng katalinuhan, ang malaman sa loob lamang ng ilang segundo ay medyo hindi inaasahan. Nagpakawala ng mahabang hininga si Ironhoof, medyo namamaos ang boses. Ngayon, ang buong dark web ay nagsasalita tungkol sa iyong mga kasamahan. Paano naging ganito? Nang marinig ang kanyang mga salita, dali-daling pumasok si Frank sa website, at pagkatapos ay namumungay ang kanyang mga mata na parang mga marmol na salamin. Ang lumabas sa harapan niya ay ang pulang dugo, malaking titik ng Wilson Pavilion. Halos kalahati ng pahina ay inookupahan ng linyang ito ng teksto. Mula ngayon, ganap na tatapusin ng Wilson Pavilion ang Bloody Canyon. Kung makialam ang Deep Cold, lahat ng mga kasamahan ko ay direktang magdedeklara ng digmaan sa Deep Cold hanggang sa ganap na maalis ang isang panig. At sa ilalim ng linyang iyon ng text, naroon din ang pulang killing order mula sa Wilson Pavilion. Ding-a-ling. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Frank. Eric, anong meron? Agad niyang pinindot ang speakerphone button. Captain, nakita mo ba? Opisyal na naglabas ng killing order ang Wilson Pavilion laban sa atin. God, ngayon ba natin pinukaw ang halimaw na ito? Napuno ng pagbagsak ang tono ni Eric. Alam na alam niya kung anong uri ng behemoth ang Wilson Pavilion. Walang marami ang maaaring makipaglaban sa Deep Cold, at ang Wilson Pavilion ay isa sa kanila. Ang mahiwagang organisasyong ito mula sa silangan, sinaunang at makapangyarihan. Talagang pinuntirya sila ng Wilson Pavilion's killing order. Nakita ko, nagsindi ng sigarilyo si Frank gamit ang nanginginig na mga kamay, namumutla na ang labi. Whoosh! Nakapikit ang kanyang mga mata, medyo nalilito, nagtanong siya, Ironhoof, maaari mo ba akong tulungang malaman kung ano ang eksaktong nangyayari? Hindi maintindihan ni Frank, simula nang dumating dito, 2 operasyon pa lang ang ginawa niya. Nabigo ang umaga, at sa gabi, isang babae lang ang nahuli niya. Paano niya napukaw ang napakalaking organisasyong ito? Ding-a-ling. Maya-maya lang ay tumunog na naman ang phone na nasa kamay niya. Nang makita niya ang pangalang nakadisplay sa screen, nabigla ang katawan ni Frank. Leader ng team. Frank, bastos ka. Papatayin mo kami. Bago siya makatapos, sinalubong siya ng mga dagandong ng galit mula sa telepono. Nalaman na ngayon ng general ang bagay na ito, at hiniling niya sa akin kung bakit namin pinukaw ang Wilson Pavilion. Diyos ko, mangyaring sabihin sa akin, kung ano ang eksaktong nangyayari. Ang general ay isa sa ilang makapangyarihang tao sa loob ng Deep Cold, na namumuno sa iba't ibang maliliit na koponan. At ang pinuno ng koponan sa telepono ngayon ay ang pinakamataas na pinuno ng Red Valley, isang ranggo na mas mataas kay Frank. Team leader, hindi ko alam. Nanginginig ang kamay ni Frank na may hawak ng sigarilyo, hindi ka pani-pani walang paus ang boses. Bumalik ka kaagad dito. Habang tatanggap ka ng parusa mula sa general, mas mabuti na kaysa mamatay ka rito. Maaaring malakas ang Wilson Pavilion, ngunit hindi dapat pabayaan ang Deep Cold. Ang boses ng pinuno ng pangkat sa wakas ay nagbigay kay Frank ng isang kislap ng ginhawa,
At least hindi sila pinabayaan ng organisasyon. Ibinabalik ko na ang mga miyembro sa punong tanggapan ngayon. Huminga siya ng malalim, ibinaba ang telepono, at naghanda upang tipunin ang mga miyembro ng kanyang koponan. Ironhoof, kailangan ko ng ligtas na ruta ng pagtakas. Ito na. Sandali lang. Naghahanap si Ironhoof sa computer sa kabilang side nang biglang tumunog ang isang phone sa tabi niya. Mr. Leopold, natapos ko na ang gawain. May kailangan ka pa ba? Nang makitang numero iyon ni Cash Leopold, hindi na siya nagdalawang isip na kunin. Ang iyong oras ay tapos na. Isang malamig na boses ang nagmula sa telepono. Damn! Nagulat si Ironhoof sa unang ngunit agad ding inihagis sa bintana ang telepono. Na-trace ako, Frank, ang bawat tao para sa kanyang sarili. Pagkatapos magsalita, hindi niya pinansin ang nalilitong Frank sa screen ng computer, nagsuot ng damit, at tumalon palabas ng 7 palapag na gusali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 69, ang perpektong plano ng Ironhoof 1. Kuya, nakalock ang lokasyon. Sa loob ng Villa No. 7 ng Hibiscus Mansion sa kanlurang suburb. Si Aaron Jackson ay nag-ooperate ng computer, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kumukutitap na pulang tuldok sa screen. Ang makabagong teknolohiyang ito, na nakuha niya sa malaking halaga mula sa ibang bansa, ay maaaring mag-lock kaagad sa lokasyon ng target sa sandaling sagutin nila ang telepono. Parehong sa bilis at katumpakan ng pagtugon, naabot nito ang pinakamataas na pamantayan sa mundo. Ang target ay nasa Moscow-style hotel, ngunit maaaring tumakas na siya. Kahit na tumakas siya sa asol na kalangitan sa itaas o sa dilaw na bukal sa ibaba, gusto ko ang kanyang buhay. Tumalikod si Julius Reed, naglakad papunta sa likurang pinto ng BMW, at marahang binuksan ito. Sa likurang upuan, nakatulog si Keller Radcliffe, sa sobrang takot. Ngunit patuloy pa rin ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mukha. Aaron Jackson, ayokong umalis siya ng buhay sa Gonzales City. Ang pagkakita sa kanyang babae na nagtitiis ng gayong paghihirap ay muling nag-apoy sa galit sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, ang aking mga tauhan ay kumikilos na, hindi sila makaligtaan kahit isang galaw na gagawin niya. Si Aaron Jackson ay nakikisalamuha sa Gonzales City sa loob ng 3 taon, na may mga impormante sa halos lahat ng lugar. Matapos mag-lock sa lokasyon ng Dominating Tiger, agad na nakipag-ugnayan ang katabi niya sa mga tauhan sa paligid ng Moscow-style hotel. Boss, isang lalaki ang tumalon mula sa ika-7 palapag at ngayon ay tumatakbo patungo sa mga pantalan. Matapos matanggap ang kumpirmadong balita, nagsalita si Dominating Tiger. Kaagad na magpalat ng uniforme ng security guard ang mga kapatid, dapat natin siyang pigilan sa pantalan. Matapos ibigay ang utos kay Dominating Tiger, tumayo si Aaron Jackson at lumapit kay Julius Reed. Boss, napakatuso ng Dominating Tiger at galing sa intelligence background. Kailangan nating mag-ingat. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ng kalaban, ginamit ni Aaron Jackson ang kanyang sariling mga pamamaraan upang mangalap ng ilang impormasyon tungkol sa Dominating Tiger. Malinaw na hindi ganoon kadali ang makahuli ng isang taong sanay sa gawaing katalinuhan. Kahit sino siya, dapat siyang mamatay ngayon. Tumingin si Julius Reed sa BMW sa Keller Radcliffe at Bamulong, ayusin na may magpoprotekta sa kanya. Kung may mangyari man sa pagkakataong ito, walang kailangang bumalik na buhay para makita ako. Naiintindihan. Tumanggo si Dominating Tiger at sumakay sa BMW, dahan-dahan itong pinalabas ng villa. Samantala, sa labas ng villa, mahigit 12 SUV ang dumating. Ang bawat sasakyan ay puno ng mga tauhan ni Aaron Jackson, may hawak na mga armas, seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Kuya, nakahanda na ang mga sasakyan. Umalis na tayo, tahimik na tanong ni Aaron Jackson. Ramdam na ramdam niya ang aura ng kanyang kuya na mamamatay tao. Ang mga pantalan ay 3 kilometro lamang mula sa Moscow-style hotel, at hindi ako naniniwala na ang Dominating Tiger ay magiging ganoon katanga. Kung hindi ako nagkakamali, siya ay nasa loob pa rin ng Moscow-style hotel. Ang pinakadelikadong lugar ay kadalasang pinakaligtas. Pagkasabi nito, tumalikod siya at sumakay sa isang jeep, sinabihan si Aaron Jackson, pabantayan mo ang mga tauhan mo sa Moscow-style hotel.
Huwag hayaang makatakas kahit isang langaw. Naiintindihan. Tumanggo si Aaron Jackson at umupo sa passenger seat. Kasabay nito, sa loob ng Moscow-style hotel, isang lalaki ang dahan-daang lumabas ng banyo. Kung nakita ni Frank ang eksenang ito, tiyak na magugulat siya. Dahil ang waiter ay walang iba kundi si Dominating Tiger, nakakatalon lang mula sa ikapitong palapag. Ngayon, nagpalit na siya ng damit ng waiter at nakasuot ng puting face mask. Ang may-ari ng mga damit ay natamba na ngayon sa storage room. Nang matanggap ang tawag, alam ni Dominating Tiger na siya ay matatagpuan. Ngunit wala siyang panahon na umalis, kahit na ilang kilometro lang ang layo ng mga pantalan, sapat na ang distansyang iyon para mabuwisan siya ng buhay. Walang ibang mga gusali sa paligid ng Moscow-style hotel, ang 5-star na establishmento lamang na ito ay nakatayo sa tabi ng dagat, na maginhawa para sa mga turista upang tamasahin ang tanawin ng karagatan. Kaya, pagkatapos tumalon pababa sa pipeline mula sa ikapitong palapag, gumawa siya ng maling impresyon na papunta siya sa mga pantalan. Pagkatapos, habang hindi pinapansin ng iba, dali-dali siyang bumalik sa hotel at pinatay ang isang waiter para magpalit ng damit. Hanggat lumubog ang gabi, o kung ang atensyon ng kabilang partido ay lumipat sa mga pantalan at paliparan, magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas. Sa tunog ng vibration, may lumabas na mensahe sa kabilang phone niya. Ang isang malaking bilang ng mga hindi kilalang individual ay lumitaw sa paligid ng mga pantalan. Makalipas ang ilang segundo, may nag-pop up na naman sa screen. Ang isang malaking bilang ng mga hindi kilalang individual ay lumitaw sa paligid ng paliparan. Ang pagkakita sa dalawang mensaheng ito ay nagdulot ng mapang-asar na tingin sa kanyang mga labi, ngunit mabilis itong nawala. Sa mga tauhan sa parehong paliparan at pantalan, mayroon siyang sariling mga tao. Anumang kaguluhan sa mga lugar na ito, at makakatanggap siya kaagad ng balita. Bilang isang katalinuhan, mayroon siyang malakas na kaalaman sa impormasyon. Suriin ang sitwasyon ni Cash Leopold para sa akin. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, nag-type siya ng string ng text at ipinadala ito sa kakaibang numero. Ang katotohanan na kinuha ang telepono ni Cash Leopold ay nagpapahiwatig na may nangyari sa kanya. Bagamat hindi siya taga Gonzales City, madalas siyang nagpapatakbo sa Five River Province at medyo pamilyar sa sitwasyon dito. Si Cash Leopold ay nagtrabaho para sa Brandon family, at ang target ng kanyang kasalukuyang bounty ay ang kaaway din ni Jackson Brandon. Sa Gonzales City, malinaw na malinaw sa kanya ang kapangyarihan ng pamilyang Brandon. Ang sinumang sumalungat sa kanila ay mayroon lamang isang paraan palabas, kamatayan. Ngunit bakit napunta sa kamay ng ibang tao ang telepono ni Cash Leopold? Pinagsama-sama ang mga salita ni Frank at ang pulang killing order mula sa Wilson Pavilion, nanliit ang kanyang mga mata ng tila na tauhan siya. Makalipas ang halos 5 minuto, nagring ulit ang phone niya. Hibiscus Mansion, ang pribadong villa ni Jackson Brandon, walang nakaligtas. Nang makita niya ang mensaheng ito, nablangko ang kanyang isip. Sa Gonzales City, sino ang mga ngahas na hawakan ang pamilya Brandon? Tanging isang taong baliw o pagod sa pamumuhay. Pero habang tumatagal, lalo siyang naging hindi mapakali. Kung magagawa niya ito, tiyak na hindi siya papayag na kunin ang negosyong ito. Panatilihing maingat na bantayan ang mga pantalan at paliparan at ayusin ang isang bangka para sa akin sa ligtas na oras. Matapos ibigay ang lahat ng mga tagubilin, isang matinding kuryosidad ang biglang umusbong sa kanyang puso. 12-12 taon na siyang middleman, at ito ang unang pagkakataon na hindi niya nalaman kung sino ang kalaban. Wilson Pavilion. Ngunit ang kabilang partido ay malinaw na hindi makagalaw ng mabilis. Kahit na ang mahiwagang organisasyong ito ay may mga miyembro sa buong mundo, ang pagbuo ng napakalakas na puwersa sa maikling panahon ay hindi posible. Anong ginagawa mo dyan? Nilalaro mo ang iyong telepono sa oras ng trabaho, gusto mo bang panatilihin ang iyong trabaho? Habang nagmumuni-muni siya, isang boses ang umalangaw mula sa likuran. Nagmamadali, inilagay niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, tumalikod, at humihingi ng paumanhin na tumanggo. Ibigay mo ang telepono. Binata ang kausap niya, halatang manager na hinuhusgahan ang kanyang kasuotan. Paumanhin, hindi na ako mangangahas na gawin ito muli. Medyo humihingi siya ng tawad.
Ang telepono ang kanyang pinakamahalagang tool na Nagel iligtas ng buhay at ang tanging paraan para makatanggap siya ng impormasyon. Paano kaya niya ito maibibigay? Sa oras ng trabaho, dapat ibigay ang mga telepono. Iyan ang panuntunan. Ibigay kaagad. Ngunit ang ibang tao ay malinaw na hindi nilayon na pabayaan ito. Manager, maaari ba akong makipag-usap sa iyo ng pribado? Naglabas siya ng salansan ng pera mula sa kanyang bulsa, malamig na kumikislap ang kanyang mga mata. Oo naman. Punta tayo sa storage room. Nang makita ang pera ay agad na nagbago ang ugali ng binata. Lumingalinga siya at tinungo ang isang storage room na hindi kalayuan sa kanilang dalawa. Sana makagawa ka ng exception, manager. Pagpasok sa storage room, pinahaba niya ang stack ng pera. Ngunit sa sandaling iyon, naningkit ang kanyang mga mata, at sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Whoosh! Isang kislap ng malamig na liwanag ang lumipas, at ang kutsilyong nakatago sa ilalim ng salansan ng mga perang papel ay marahas na itinulak patungo sa leeg ng binata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 70, Heroic Act 1. Sa paglabas ng punyal sa sandaling iyon, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa sulok ng mga labi ni Ironhoof. Sa sobrang lapit, walang alinlangang patay ang kalaban. Kahit na siya ay isang impormante, ang kanyang martial skills ay parehong kahanga-hanga. Kung wala ang ilang mga kasanayan sa trump card, imposibleng mabuhay sa underworld. Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang mukha ay marahas na nagbago, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Dahil ang binata na kanina lang nakatayo sa harapan niya ay biglang nawala. Ang hindi pagbibigay ng pera ay isang bagay, ngunit bakit gumagamit ng karahasan? Isang malamig na boses na may bahid ng panunuya ay biglang bumangon mula sa likod ng Ironhoof. Pumunta ka sa impyerno. Ang Ironhoof ay likas na ikinumpas ang kanyang braso sa likod. Bang! Sa mahinang tunog, pamamanhid lang ang naramdaman niya sa kanyang palso, at nahulog ang punyal sa lupa. Ikaw, mag-usap tayo sa labas. Sabi ni Julius Reed na may malabong ngiti, mabilis ang kidlat ng kanyang mga kamay habang hinahawakan ang palso ni Ironhoof at idiniin ng husto. Basag. Kasunod ng tunog ng mga bali ng buto, ang katawan ni Ironhoof ay nabalisa, at siya ay nawalan ng malay. Sa oras na ito, dahan-daang itinulak ang pinto sa storage room, at tahimik na pumasok si Aaron Jackson kasama ang kanyang mga tao, kinuha ang Ironhoof at nagtungo sa labas. Ipinapalagay ng staff ng hotel na isa lamang siyang bisita na nainom ng sobra, at hindi na nagtanong pa. Nang maraming tao ang sumakay sa isang itim na SUV, ikanaway ni Julius Reed ang kanyang kamay at sinabing, gisingin mo siya. Naiintindihan. Tumango si Aaron Jackson, naglabas ng dagger mula sa kanyang baywang, at marahas na sinaksak ito sa hita ng Ironhoof. Squelch! Ang matalim na talam ay tumusok sa laman at dumiretso sa buto. Ang Ironhoof, na nanghihina, ay nagpakawala ng dagandong, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga nakaumbok na ugat. Sino kayong mga tao? Bakit niyo ako sinasaktan? Gusto niyang gumalaw, ngunit durog na ang kanyang mga kamay, at anumang paggalaw ay magdudulot ng matinding sakit. Mabuti na lamang na ang Ironhoof ay nagkaroon ng mas malakas na katatagan ng pag-iisip kaysa sa karamihan, kung hindi ay hinimatay na siya sa sakit sa ngayon. Ironhoof, napakasayang makilala ka. Sabi ni Julius Reed na may mahinang ngiti, ipinulupot ang braso sa kanya, sabihin mo sa akin, nasaan ang mga Shadow Warriors na iyon? Ano ang sinasabi mo? Ironhoof, ang pangalan ko ay Hewitt Leopold, at ang aking ID card ay nasa aking bulsa. Gusto kong tumawag sa iyo ng pulis. Nang marinig ng Ironhoof na tinawag siya ng kabilang partido sa kanyang pangalan, kitang-kitang nanginginig ang kanyang katawan, ngunit mabilis siyang bumalik sa normal. Ngunit paano makakatakas sa mga mata ni Julius Reed ang gayong banayad na eksena? Hewitt Leopold, mukhang maling tao ang nahuli natin. Tumingin si Julius Reed kay Aaron Jackson at nanghihinayang umiling. Bitiwan mo ako ngayon. Siguradong mapaparusahan kayo ng batas. Nang makita ang saloobin ng kabilang partido, lihim na nakahinga ng maluwag ang Ironhoof sa kanyang puso. Akala niya ay kailangan pa niyang makipagtalo, ngunit hindi niya inaasahan na isang pekeng ID card ang makakalusot sa kanya. Pagkatapos ng lahat,
Walang nakakita sa kanyang mukha o nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan, maliban sa ilang Shadow Warriors, kilala lang siya ng lahat bilang Ironhoof. Higit pa dyan, wala silang alam. Dahil maling tao ang nahuli natin, patayin na lang natin siya. Si Aaron Jackson, na mukhang nanghihinayang, ay itinaas ang kanyang punyal, kunwari sinasaksak ito patungo sa leeg ng Ironhoof. Paano mo ako nahanap? Sa puntong ito, ang Ironhoof ay tulad ng isang talong na binugbog ng hamog na nagyelo, lubos na nanlulumo at nanlumo. Alam niyang nalantad na siya, at simula pa lang ay pinaglalaroan na siya ng kanyang kalaban. Sa susunod, dapat kang gumamit ng regular na telepono. Inilabas ni Aaron Jackson ang isang detector mula sa kanyang dibdib, na may pulang tuldok sa ibabaw nito na kumikislap. Sa screen, mayroong maraming iba pang mga pulang tuldok, ngunit ang partikular na ito ay nagniningning na kasing liwanag ng araw. Sa pagkakaalam ko, ang mga cellphone na ginagamit mo ay may napakalakas na signal. Kahit nasa harap ng signal jamming, ang mga teleponong ito ay nakakapagpadala pa rin ng mga signal. Inabot niya ang Ironhoof at agad na inilabas ang isang itim na cellphone. Sa sandaling inilabas ang telepono, ang pulang tuldok sa screen ay kumikislap na parang sisabog na. Mr. Ironhoof, sabihin mo sa akin, nasaan ang mga Shadow Warriors na iyon? Si Julius Reed ay walang pakialam na tumingin kay Ironhoof, ang kanyang mga mata ay parang kidlat na tumatagos sa kaluluwa. Kung sasabihin ko ba sa'yo, pakakawalan mo ba ako? Dahan-daang inangat ni Ironhoof ang kanyang ulo, kahoy na nakatitig kay Julius Reed. Ang kanyang mukha ay mapatla at ang kanyang mga labi ay walang dugo dahil sa ilang mga bali ng buto at labis na pagkawala ng dugo mula sa kanyang sugat sa hita. Sa tingin mo ba nasa posisyon ka para makipag-ayos sa akin? Ang mga mata ni Julius Reed, tulad ng mga kutsilyo, ay mahigpit na nakatutok sa Ironhoof. Sa sandaling nagbalak kang patayin ako, ikaw ay itinadhana para sa araw na ito. Kung hindi ka magsasalita, maaari kong durugan ang mga buto sa iyong katawan ng isa-isa hanggang sa hindi mo na kaya. Ang insidente kung saan nakidnap si Kela Radcliffe ay parang isang tinak na malalim na nakatanim sa puso ni Julius Reed. Ngayon, determinado siyang alisin ang lahat ng sangkot sa bagay na ito, nang walang pagbubukod. Crimson Gorge, ang squadron ni Frank. Ngunit ang Deep Cold ay naglabas na ng utos, malamang ay pabalik na sila sa headquarters ng Deep Cold ngayon. Sa wakas ay sumuko na, hindi na kinaya ni Ironhoof ang posibilidad na madudurog ang kanyang mga buto. Tawagan mo sila, gamitin ang anumang paraan na kailangan para maakit ang lahat ng taong ito dito. Inilagay ni Aaron Jackson ang telepono sa harap ni Ironhoof, ang kanyang tono ay walang puwang para sa negosasyon. Ngayon ay hindi na makuha ni Ironhoof ang telepono dahil durog na durog ang kanyang mga kamay. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ka? Huminga ng malalim si Ironhoof at tumingin kay Julius Reed. Bilang miyembro ng Underground World, hindi niya akalain na siya ay ibababa sa isang lugar na hindi gaanong mahalaga gaya ng Gonzales City. At lubusang natalo, na walang pagkakataong lumaban. Narinig mo na ba ang tungkol sa 10,000 Mountain Alliance? Napabuntong hininga si Aaron Jackson na tumingin sa kanya ng mapanoksong tingin. Ang 10,000 Mountain Alliance. Nang marinig ang tatlong salitang ito, ang Ironhoof ay tinamaan ng kidlat. Bigla niyang inikat ang kanyang leeg, nanginginig habang nagtatanong, ikaw. Ang Young Master ng 10,000 Mountain Alliance. Ironhoof, nagawa mo na ang walang sino mang may lakas ng loob na gawin, nang ahas na magplano ng pagpatay sa Young Master ng 10,000 Mountain Alliance. Naging yelo ang tono ni Aaron Jackson. Talaga bang may lakas ng loob na magplano ng pagpatay sa ari-arian ng kanyang kapatid at pagkatapos ay subukang tumakas? Ikaw ay, ang Young Master. Lalong bumilis ang paghinga ni Ironhoof, parang kumakabog ang puso niya. Sumambulat, haha, ako, ang Ironhoof, ay maaalala sa buong panahon. Sa isang malakas na tawa, bigla siyang sumugod, ang kanyang noo ay nabasag ng malakas sa isang pulang butones na nasa itaas ng cellphone. Napatay ko ang Young Master ng 10,000 Mountain Alliance, ako, Ironhoof, ang nakagawa nito. Sa sandaling iyon, tumawa si Ironhoof na parang baliw. Ngunit sa sumunod na sandali, unti-unting tumigas ang ngiti sa kanyang mukha. Paumanhin, ngunit naalis ko na ang chip sa loob.
Si Julius Reed ay walang pag-aalinlangan na iwinagayway ang kanyang kaliwang kamay sa harap ng Iron Hoof, na sa pagitan ng kanyang mga daliri ay isang maliit na chip. Laos na ang mga ganyang pakulo. Sa loob ng cellphone, may sumabog na chip. Kapag na-trigger ang pulang button, magdudulot ng marahas na pagsabog ang telepono. Ang lakas ng pagsabog ay sapat na upang sirain ang isang buong silid. Kung ito ay sumabog sa isang kotse, walang sino man sa loob ang mabubuhay. Sa kasamaang palad para sa Iron Hoof, palihim na tinanggal ni Julius Reed ang chip sa loob. Bakante ang tingin ni Iron Hoof, mapula ang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 71 mangyaring pumasok sa urn isa. Frank, nasaan ka? Bahagya siyang nag-iipon ng pahiwatig ng espiritu, nagdial siya sa telepono. Ngayon pa lang, nadurog na ni Julius Reed ang kanang braso niya, naiwan itong malata at nakalaylay na nakakatakot. Gusto niyang mamatay, ngunit hindi niya magawa, hindi ngayon. Mas masahol pa sa kamatayan ang tadhana, marahil ang nararanasan niya sa sandaling ito. Iron Hoof, hinahabol ako, patay na ang 3 sa mga miyembro ng team ko, nasaan ka? Ang gulat na boses ni Frank ay nagmula sa telepono, na may hindi pantay na paghinga na nagpapakita ng kanyang kalagayan. Maliwanag, ang Shadow Warrior ay nahaharap sa pagtugis. Nasa Moscow-style hotel ako, napakaligtas dito. Kung wala kang mapupuntahan, maaari kang pumunta dito. Ngayong gabi, mag-aayos ako ng bangka para mailabas ka. Na parang natatakot sa kabilang panig na maaaring maging kain na hinala, idinagdag niya. Gusto ko ng 30 million. Not a cent less. Fuck, isa ka talagang negosyante. Iron Hoof, mabibigyan kita ng 30 milyon, ngunit babayaran ko lang ang kalahati ng komisyon pagkatapos kong ligtas na, sigaw ni Frank. Eric, takpan mo ako. Bang bang bang. Narinig ang mga putok ng baril mula sa kabilang dulo ng telepono, halatang desperado ang sitwasyon ni Frank. Iron Hoof, I'll be at the Moscow style in half an hour. May mga taong humahabol sa akin. God, the people from Wilson Pavilion move too fast. Ang mga tauhan ko ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na lumaban bago sila napatay sa sasakyan. 1 kilometro sa timog mula sa Moscow style, may kagubatan. Napakaliblib, sinisigurado kung hindi ka matutuklasan doon. Kasunod ng pahiwatig ni Aaron Jackson, inulit ng Iron Hoof ang bawat salita nang hindi nawawala. Okay. See you in a bit. Mabilis na ibinaba ni Frank ang telepono. Young Master ng 10,000 Mountain Alliance. Nang matapos ang tawag, ipinilig ni Iron Hoof ang kanyang ulo at mamulong sa sarili. Ang pinaka-pinagmamalaki ko sa aking buhay ay ang aking makapangyarihang network ng impormasyon. Gayunpaman, pinahahalagahan ko ang aking mga kakayahan na sinusubukang patayin ang Young Master ng 10,000 Mountain Alliance. Nakakatawa. Ang 10,000 Mountain Alliance, ang pinaka-nangungunang antas at misteryosong organisasyon sa mundo. Ang mga alamat tungkol dito ay hindi kailanman tumigil, ngunit ang Iron Hoof ay talagang nagtangka na patayin ang Young Master ng Alliance. Maaari kang lumapit sa akin, ngunit hindi mo maaaring hawakan ang aking babae. Bahagyang nanginig ang mga labi ni Julius Reed, naalala kung paano nagpakitang takot si Keller Radcliffe, nanginginig ang kanyang puso. Tiyak na wala siyang magawa noong panahong iyon. Ano ba? Ang babaeng iyon. I-click. Habang nakatingin si Iron Hoof na hindi makapaniwala, biglang nagpapuwersa si Julius Reed gamit ang kanyang kanang kamay at pinitik ang kanyang leeg. Walang makakasakit sa babae ko. Muling tumahimik ang sasakyan. Kuya, mukhang nakagawa na ang Wilson Pavilion. Pagkatapos gumawa ng kilos para sa kanyang mga nasasakupan na itapon ang katawan ni Iron Hoof, tahimik na nagsalita si Aaron Jackson sa tabi ni Julius Reed. Base sa sinabi ni Frank kanina, malinaw na tinutugis siya ng mga taga-Wilson Pavilion. Hindi kasalanan ni Amadeus Fairbanks, ngunit ang kanyang pagmamataas ay napakahusay. Walang magawang umiling si Julius Reed, dahil gusto niya ng away, hayaan mo siyang lumaban. Hindi magiging ganito ngayon ang Wilson Pavilion kung hindi dahil sa baliw na iyon, si Amadeus Fairbanks. Nang marinig ito, hindi sumang-ayon o hindi sumang-ayon si Aaron Jackson. Ang kasalukuyang reputasyon ng Wilson Pavilion ay hindi nauugnay sa tendensya ng Amadeus Fairbanks na mag-away sa kaunting hindi pagkakasundo.
Nangunguna sa tigre, imaneho ang kotse sa kagubatan at hintayang kumagat ang isda. Inutusan ni Aaron Jackson si Dominating Tiger, na nasa driver's seat. May kagubatan na hindi kalayuan sa Moscow-style hotel na puno ng maraming puno at tinutubuan ng mga damo. Sa gabi, ang maliit na kagubatan ay isang lugar na hinahanap ng maraming mag-asawa para sa kaguluhan, ngunit sa araw, ito ay halos desyerto. Kuya, hindi ito pababayaan ng pamilyang Brandon ng madali. Habang papunta ang kotse sa kagubatan, sinabi ni Aaron Jackson ang kanyang pag-aalala. Bagamat hindi ang pamilyang Brandon ang pinakamayaman sa Gonzales City, sila ang pinakamakapangyarihan. Maraming big shots ang may malapit na kaugnayan sa Brandon family. Bukod dito, ang ina ni Jackson Brandon ay sinabing anak ng isang kilalang pamilya mula sa norte. Hindi kalabisan na sabihin na sa Gonzales City, ang tanging makakalaban kay Aaron Jackson at magkaroon ng pagkakataong manalo ay ang Brandon family. Ayon sa kasabihan, kahit na ang isang makapangyarihang dragon ay hindi maaaring sugpuin ang isang lokal na ahas, at ang pamilya Brandon ay talagang nakabaon na lokal na ahas. Kung gusto ng pamilyang Brandon na mawala ng tuluyan sa Gonzales City, wala akong balak na obligahin sila. Sumando si Julius Reed sa kanyang upuan, nagpapahinga habang nakapikit. Sa sandaling pinagbantaan ni Jackson Brandon si Kella Radcliffe, ang kanyang kapalaran ay tinatakan. Kung magiging low profile ang Brandon family mula ngayon, hindi na sila mahihirapan ni Julius. Ngunit kung sila ay maglakas loob na aliwin ang kaunting pag-iisip ng paghihiganti, kung gayon ang pamilya Brandon ay tiyak na mapapawi sa Gonzales City TV. Madaling iwasan ang mga bukas na pag-atake, ngunit mahirap ipagtanggol ang mga nakatagong araw. Ang pamilya Brandon ay may malalim na ugat sa Gonzales City, dapat kang mag-ingat. Sa kabila ng pag-alam sa kakayahan ni Julius, hindi niya maiwasang babalaan ito, higit pa rito, dito sa Five River Province, nasaktan mo ang Potter family, at hindi nila hahayaang dumausdas ang mga bagay-bagay. Sunod-sunod na silent arrow, nakakapagod talaga. Tama, tumanggaw si Julius at nagpatuloy sa pagpapahinga habang nakapikit. Lumipas ang oras, at kalahating oras ang lumipas. Ang nangingibabaw na tigre ay maingat na tumingin sa paligid, ang kanyang mga nerbiyos ay umabot sa sukdulan. Ang kinakaharap nila ay ang mga profesional na shadow warriors mula sa organisasyon ng Deep Cold, ang Red Canyon. Bagamat ang Dominating Tiger ay may isang tiyak na reputasyon sa Gonzales City, sa harap ng profesional na shadow warriors, medyo nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa. Nandito na sila. Pagkaupo sa backseat, biglang nagmulat ng mata si Julius at lumingon sa direksyon sa likod ng sasakyan. Ang kanyang matalas na intuition ay nagparamdam sa kanya ng isang paggulong ng hangarin na pumatay. Kasunod ng kanyang tingin, makikita ng isa ang tatlong lalaki na tumatakbong galit na galit patungo sa kanila, bawat isa ay puno ng dugo. Ironhoof, ano ang lugar na ito? Ako ba, isang pinuno ng pangkat ng Red Canyon, ay dapat magtago sa kakahuyan na parang unggoy. Malakas na sigaw ni Frank sa sasakyan, puno ng reklamo ang boses. Hello, dahan-daang bumukas ang pinto ng kotse, at bumaba si Julius sa kotse, nasa bulsa ang mga kamay, nakatingin sa tatlong shadow warriors sa harapan niya. Nakangiti ang kanyang mukha, na para bang nakikipagkita sa mga matagal nang nawawalang kaibigan. Pero si Aaron lang ang nakakaalam na ito ang pirma ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance bago pumatay. Sino ka ba? Nang makitang hindi Ironhoof ang tao sa kotse, agad na inilagay ni Frank ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang sa pagkaalarma. Bilang isang shadow warrior, naramdaman niya ang amoy ng panganib. Ikaw ba ang kumidnap sa babae ko? Pinalaki ni Julius ang tatlong shadow warriors sa kanyang harapan, na laging may ngiti sa kanyang mukha. Baliw. Hindi ko alam kung sino ang babae mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Frank, agad na napagtanto na isa itong bitag. Ang katotohanan na ang Ironhoof ay hindi nagpakita hanggang ngayon ay nangangahulugan na ito ay isang pagsasabwatan, isang pagkana na nagtatarget sa kanilang tatlo. May inagaw kaninang hapon, tapos ngayon hindi mo na maalala. Unti-unting napawi ang ngiti sa mukha ni Julius nang magsimula siyang maglakad ng hakbang-hakbang patungo sa tatlong shadow warriors. Mamatay. Agad bumunot ng baril ang isa sa mga shadow warriors at itinutok kay Julius, handang hilahin ang gatilyo. Bang! Pumutok ang baril,
ngunit galing sa kamay ni Aaron ang tunog. Ang armadong Shadow Warrior ay napaungol nang lumitaw ang isang madugong butas sa kanyang kanang kamay, at ang baril ay nahulog sa lupa. Sino kayong mga tao? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Frank na agad na naglabas ng 2 baril sa kanyang mga kamay. Sa tabi niya, nakatalikod si Eric sa kanya, may hawak ding baril sa magkabilang kamay. Ang lakas ng loob mong agawin ang babae ng kuya ko, siguradong pagod ka na sa buhay. Si Aaron ay sumipol, at 12 ng mga figure na nakasuot ng itim na damit ay agad na lumabas mula sa kakahuyan. Itinaas ng mga figurang ito ang kanilang mga sandata, ang maitim na muso ay pare-parehong nakaturo sa 3 miyembro ng Red Canyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 72, ang kapos-palad na Frank sa lungguhit isa. Damn it, nakaset up na tayo. Si Eric, na nakikita ang mga lalaking nakaitim na patuloy na lumilitaw sa bundok, ay lubos na nakaramdam ng kakilakilabot. Sila ay hinabol ng walang humpay ng mga tao ng Wilson Pavilion, na ang kanilang buong squad ay halos nalipol, 3 lang sa kanila ang nakatakas sa kanilang buhay. Naisip nila na sa pamamagitan ng paghahanap ng kanlungan sa middleman na Ironhoof, maaari silang umalis sa silangan sa ilalim ng kanyang proteksyon at bumalik sa Deep Cold. Punong tanggapan. Ngunit sinong mag-aakala na pagkalabas kaagad ng lungga ng dragon ay papasok sila sa lungga ng tigre? Ibaba mo ang pinuno, tahimik na bulong ni Frank sa tenga ni Eric. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagsisikap na lumaban sa kanilang paraan ay lubhang mapanganib at posibleng humantong sa kumpletong pagkalipol. Ngunit kung mahuli nila ang binata na nagsasalita, magkakaroon sila ng pagkakataong umalis sa lugar na ito. Sa mga sinaunang termino, ito ay tinatawag na paghuli muna sa hari kapag sinusubukang hulihin ang mga magnanakaw. Ngayon na, sigaw ni Frank, na gumagawa ng usok na granada sa kanyang kamay. Sa sandaling kumilos siya, inihagis niya ang granada. Sabay-sabay na tumalikod si Eric bilang palihim na pagsang-ayon at nagpaputok sa kinatatayuan nina Julius Reed at Aaron Jackson. Ang biglaang pagkilos na ito ay nag-iwan sa mga kasama ni Aaron Jackson na walang oras upang mag-react. Ang ilang mga empleyado, na hindi pa rin alam sa nangyayari, ay nahulog sa mga pool ng dugo. Nang samantalahin ang pagkakataon, humarap si Frank at agad na nilapitan si Julius. Tambo, damn you, wag kang gagalaw. Tumayo siya, itinutok ang baril kay Julius Reed at sumigaw ng malakas, kung sino man ang bumaril, papatayin ko siya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay natagpuan ni Frank ang isang kamukha ng presensya sa isang nakapipinsalang araw. Ang dating kinatatakutan na pinuno ng Blood Canyon Squad ay nabawasan sa pagtakbo para sa kanyang buhay. Ah, kapitan ko, sa wakas pinayagan mo na akong makahinga. Itong mga sampay na mga Eastern, talagang nangangahas na sumalungat sa ating Blood Canyon. Nang makitang nagtagumpay si Frank, naramdaman ni Eric na bumagsak muli ang kanyang nakabitin na puso. Hanggat mabibihag nila ang nangungunang taga-silangan na ito, makakaalis sila ng ligtas. Siyempre, ibinigay iyon upang maiwasan nila ang pagtugis sa Wilson Pavilion. Ang grupo ng mga baliw na iyon ay humabol sa mga tao na parang wala silang pangangailangan para sa kanilang buhay. Nasaan ang Ironhoof? Pinunasan ni Frank ang pawis sa noo at medyo magulo ang tanong. Siya ay galit na tumakas, na naubos ang kanyang lakas. Kung hindi lang sila sobrang fit sa katawan, baka namatay na sila sa pagod sa daan. Pero ngayon, isa lang ang gusto niyang linawin, saan nawala si Ironhoof, ang lalaking tumawag sa kanya. Hindi naniniwala si Frank na talagang pinagtaksilan sila ng Ironhoof. Alam niyang kapag nangyari ang ganitong pagtataksil, tiyak na hahabulin ng lahat ang informer at baka hindi na niya mailigtas pa ang sarili niyang buhay. Ironhoof, hinihintay ka niya dyan. Si Julius Reed, na nakaharap sa baril na nakatutok sa kanya, hinayaang lumutang ang bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Mas mabuting magsabi ka ng totoo. Kung hindi, sisirain ko ang ulo mo. Ang pinaglaruan ay labis na nagalit kay Frank. Kung hindi nila mahanap ang Ironhoof, ang kanilang paglalakbay pabalik sa organisasyon ay magiging napakahirap. Sa Gonzales City, ang Ironhoof lang ang nakakapagpuslit sa kanila nang walang nakakapansin. Sinabi ko na sa iyo, naghihintay sa iyo ang Ironhoof doon. Hinawakan ni Julius Reed ang nguso ng baril ni Frank,
nakangiti pa rin, sunog. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob? Wala pang oras si Frank para mag-react bago nasa kamay ni Julius Reed ang kanyang baril, isang patunay sa hindi kapani-paniwalang bilis ng isa. Para sa isang profesional na shadow warrior tulad ni Frank, ang gayong kapabayaan ay walang alinlangan na nakamamatay. Kaya, ang daliri ni Frank ay nanatiling nakadikit ng mahigpit sa gatilyo, ang kanyang mga ugat ay umabot sa kanilang limitasyon. Maaari mong subukang barilin ako. Ngunit magkakaroon ka lamang ng isang pagkakataon. Paghawak ng kamay sa aking babae, at mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Hinarap ni Julius Reed ang madilim na busaw ng baril na walang bakas ng gulat sa kanyang mukha, sa halip, may mapanuksong ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Pumunta ka sa impyerno. Si Frank, na paulit-ulit na pinukaw, sa wakas ay nawala ang kanyang katwiran. Hinatak niya ang gatilyo sa galit. Ngunit sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Anong nangyayari? Iklik, iklik, iklik. Patuloy na hinailan ni Frank ang gatilyo, ngunit ang baril ay tumunog lamang ng jamang. Dahil ang iyong magazine ay nasa aking mga kamay. Dahan-daang binitawan ni Julius Reed ang kanyang pagkakahawak, inihayag ang isang magazine bago niya ito marahas na binasag sa mukha ni Frank. Bang! Ang matibay na metal na magazine ay tumama kay Frank ng husto sa tulay ng kanyang ilong, na nagpabalik sa Crimson Gorge squad leader sa isang kaawa-awang kalagayan. Paano ito posible? Napahawak si Frank sa kanyang mukha, walang tigil ang pagtulo ng dugo sa kanyang mga daliri. Bilang A Shadow Warrior, hindi man lang niya napansin na ang magazine ng kanyang baril ay inilipat. Sino ka ba? Isa ka ba sa mga tao ni Wilson Pavilion? Pinilit niya ang kanyang utak, at ang tanging posibilidad na maiisip niya ay ang ilang halimaw mula sa Wilson Pavilion. Sa paglipas ng mga taon sa ilalim ng lupa, si Frank ay nakakuha ng ilang katanyagan, kahit na nakapasok ito sa mga ranggo ng Shadow Warrior sa isang punto. Ngunit ngayon, para siyang 3 taong gulang na bata, walang magawang pinaglaruan at walang kapangyarihang baguhin ang kanyang sitwasyon. Ngayon, ikaw na ang magbayad ng halaga. Huminga ng malalim si Julius Reed at humakbang pasulong. Bang! Biglang hinailan ni Eric ang gatilyo. Siya ay nakatayo sa hindi kalayuan, lahat para sa kapakanan ng paghihintay ng pagkakataon. Gayunpaman, sa susunod na sandali, si Julius Reed, tulad ng isang multo, ay umiwas at nagpakita sa harap ni Frank. Ah, Eric, bastard ka. Ang bala para kay Julius Reed ay tumagos na ngayon sa balikat ni Frank, na nagpapadala ng isang spray ng dugo. Aaron Jackson, tapusin mo siya para sa akin. Hinawakan ni Julius Reed ang balikat ni Frank gamit ang isang kamay, na dinudurog ang kanyang buto sa magkapira-piraso. Samantala, naglabas ng handgun si Aaron Jackson sa kanyang baywang at dirdiretsong binaril sa braso ni Eric. 3 Shadow Warriors, na binabaliwala ang naunang bumagsak, ngayon ay lubos na nawalan ng kakayahang lumaban. Galing ka sa Wilson Pavilion. Bakit mo ako gustong patayin? Lumuhad si Frank sa lupa sa matinding paghihirap, nagsusumamo, hindi ko talaga alam kung ano ang ginawa ko para masaktan si Wilson Pavilion, pwede mo ba akong bitawan? Ang dating makapangyarihang squad leader ng Crimson Gorge ay nakaluhod na ngayon na parang aso, nagmamakaawa. Wilson Pavilion. Matapos marinig ang kanyang mga salita, umiling si Julius Reed at sinabing, maaaring bigyan ka ng mabilis na kamatayan ni Wilson Pavilion, ngunit hindi ko gagawin. Dahil dyan, malakas niyang itinatak ang mga buto sa kamay ni Frank hanggang maging alikabok. Ah, please, please. Patayin mo ako, demonyo ka. Kahit na si Frank ay mula sa Shadow Warriors, ang matinding kirot ng mga belang buto ay nagdulot sa kanya na humingi ng kamatayan. Ang kanyang buong kaliwang kamay ay durog sa laman, mulata at walang hugis na parang banten ng putik. Pakiusap, bigyan mo ako ng mabilis na pagtatapos. Sa sandaling iyon, ang Diablo na kumitil ng di mabilang na mga buhay sa wakas ay nakaranas ng takot na madamay sa awan ng iba. Ang sakit ay patuloy na sumasalakay sa kanyang utak, na nagpailalim sa kanya sa isang masakit na pagsubok. Gusto mo bang mamatay? Hindi ganoon kadali iyon. Yumuko si Julius Reed, tumingin sa nabaluktot na mukha ni Frank, at mahinang mamulong, yung babaeng inagaw mo, asawa ko siya. Ano? Nang marinig ito,
Nanginginig si Frank at tumingin kay Julius Reed na puno ng takot ang mga mata. Hindi ako mabuting tao, kaya hindi lang dito magtatapos. Pagkasabi nito, bumaba muli si Julius Reed, na dinurog ng tuluyan ang mga buto ng kabilang kamay ni Frank. Papatayin kita. Si Frank, galit na galit sa sakit, ay tumalon mula sa lupa, sinusubukang gamitin ang kanyang ulo upang hampasin si Julius Reed. Bang! Nagpasuntok si Julius Reed, nabasag ang bungo ni Frank sa impact. Thud! Sa paglamig ng katawan ni Frank, sa wakas ay natapos din ang kanyang makasalanang buhay. Sayang naman, sa pagtingin sa walang buhay na katawan ni Frank sa lupa, ibinaling ni Julius Reed ang ulo kay Eric. Huwag mo akong tingnan, wala itong kinalaman sa akin. Si Eric, na nasaksihan ang malupit na pagpatay kay Frank, ngayon ay takot na ang kanyang mga labi ay pumuti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 73, humihingi ng tulong si Kylie sa lungguhit L. Ang panloob na mundo ni Eric ay gumuho sa sukdulan sa sandaling ito. Kung alam niyang ito na ang kanyang katapusan, hindi na sana niya sinundan si Frank sa simula pa lang. Kasali ka rin sa usapin ng pagkidnap sa asawa ko, hindi ba? Unti-unting lumapit si Julius Reed, dumilim ang mukha sa sukdulan. Huwag kang lalapit. Nang makita siyang lumalapit sa hakbang-hakbang, si Eric ay nanginginig na parang kaharap ang Grim Reaper, at ang kanyang boses ay halos paos. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang kakilakilabot na pagkamatay ni Frank, at ngayon ay nasa bingit na ng pagbagsak ang kanyang espiritu. Ding dong ding. Maya-maya lang ay biglang nagring ang phone niya. Nagulat sa tunog, nag-react si Eric na parang may hawak na salbabida, na inilabas ang kanyang cellphone mula sa kanyang dibdib. Ito ang pinuno ng aming koponan. Nang makita ang pangalang nakadisplay sa telepono, tuwang-tuwa siyang sumigaw, "Kuya, kapag nalaman ng ating pinuno ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Frank, hindi niya ito pakakawalan. Pero kung pakakawalan mo ako, hindi na ako magbabanggit ng kahit isang salita pagbalik ko." Sa ilalim ng Wilson Pavilion, mayroong maraming maliliit na squad, isa ring mabigat na puwersa sa mundo ng Shadow Warrior. Ngayong tumatawag na ang kanilang pinuno, malamang na nagtatanong ito tungkol sa mga taong ito na tumatakas sa silangan. Sagutin mo. Kinaway-kaway ni Julius Reed ang kanyang kamay, sinenyasan si Aaron Jackson na bawiin ang baril. Okay. Nang makitang tumahimik ang kabilang partido, dali-daling sinubukan ni Eric na ayusin ang kanyang ekspresyon at sinagot ang video call. Eric, what the hell are you doing? Ang tagal bago sagutin ang tawag ko. Nasaan si Frank? Saan siya namatay? Isang galit na sigaw ang dumating sa telepono. Halatang naiirita sa mabagal na tugon ni Eric, tila naiinip ang pinuno ng Wilson Pavilion. Leader, pasensya na po, ako. Bang! Itinaas ni Julius Reed ang kamay at nagpaputok ng baril sa gitna ng noo ni Eric. Thud! Nanlaki ang mga mata ni Eric nang diretsyong bumagsak sa lupa. May hawak pa ring saya ang kanyang mga mata na para bang nakaligtas lang siya sa isang malaking sakuna, kahit hanggang sa sandali bago siya mamatay. Sino ito? Pagkatapos ng maikling katahimikan, isang galit na dagandong ang nagmula sa telepono. Dahil isa itong video call, nasaksihan mismo ng nasa kabilang dulo ang pagpatay kay Eric. Hello. Lumapit si Julius Reed sa katawan ni Eric, kinuha ang teleponong may bahid ng dugo. Who the hell are you? How dare you pumatay ng miyembro ng Wilson Pavilion? Sa kabilang dulo ng video, may isang lalaki na nasa edad 40. Kalbo siya, maraming galos ang makikita sa katawan. Maliwanag, ito ay mga sugat na natanggap habang isinasagawa ang mga misyon. Sa sandaling ito, puno ng galit ang mukha ng kalbo. Sila ay iyong mga subordinate. Kinuha ni Julius Reed ang telepono at itinutok ang kamera sa naputol na katawan ni Frank, na halos hindi na makilala. Ikaw. Matapos makita ang eksenang ito, ang paghinga ng lalaki ay naging mas mabilis, at siya ay umungal ng may galit, "Hangang tao, ako mismo ang puputulan ng iyong ulo." Ang pangkat ni Frank ay isang namumukod tanging isa sa ilalim ng kanyang utos. Sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban, maaari silang may rank sa dalawang nangungunang ng Wilson Pavilion. Pero ngayon, dahil sila ang iyong mga lalaki, may mensahe ako para sa iyo. Biglang inihagis ni Julius Reed ang telepono sa ere, sa loob ng 6 na buwan,
Sisirain ko ang iyong lungga. Bang! Sa isang putok ng baril, tuluyang nabasag ng bala ang telepono sa ere. Papatayin kita. Kasabay nito, sa loob ng isang vilya, pinagdurog-durog ng kalbong lalaki ang mesang nasa harapan niya ng sampal. Team Leader, ano ang nangyari kung bakit ka nagalit? Nang makarinig ng hindi pangkaraniwang ingay mula sa silid, mabilis na pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na puno ng mga galos ang mukha. Walang tigil siyang nagbabantay sa labas ng silid, pinoprotektahan ang kaligtasan ng kalbong lalaki. Si Frank at ang iba pa, lahat sila ay pinatay na. Ang kalbo na lalaki ay pinisil ang mga salitang ito halos sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ang squad ni Frank ay isa sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang mga koponan, na nagdadala ng malaking kita para sa Blood Canyon bawat taon. Ngayong nabura na ang buong squad, walang alinlang ang nagresulta ito sa pagbaba sa pagiging epektibo ng labanan ng Blood Canyon. Bukod dito, ang panloob na pagkakaisa ng Deep Cold ay hindi solid, at ilang mga general ang nagmungkahi na ay streamline ang mga koponan, panatilihin ang mga elite, at itapon ang ilang mga squad na may mababang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa ganoong sandali, ang pagkawala ng napakaraming lakas sa pakikipaglaban sa Blood Canyon ay naging napakalamang na iwanan ito ng Deep Cold. Kapag nawalan sila ng suporta ng Deep Cold, magiging mahirap ang mga araw para sa Blood Canyon. Ano, si Frank at ang iba pa ay patay na. Nagulat din ang lalaking may peklat. Hindi ba sila kumuha ng trabaho? Nakipag-chat ako kay Frank kagabi, at sinabi niya na ito ay isang bagay lamang ng pagkuha ng isang ordinaryong babae, kahit na kinukot siya ang kliyente na gumawa ng malaking bagay sa wala. Gumawa ng big deal sa wala. Ang kalbong lalaki, na labis na inis, ay hinimas ang kanyang kalbo na ulo at seryosong sinabi, ang pagkakakilanlan ng babae ay dapat na malayo sa simple. Dapat mong malaman na dahil sa babaeng ito, ang Wilson Pavilion ay nagdeklara na ng digmaan sa atin, Blood Canyon, kahit nasa panganib na masaktan ang Deep Cold. Nagulat din siya nang malaman niya ang balitang ito. Bagamat mortal na magkaaway ang Wilson Pavilion at Deep Cold, nagawa nilang manatili sa kanilang sariling tubig sa loob ng maraming taon. Ang parehong mga kapangyarihan ay napakalaki, ngunit ang ideya ng pag-ubos ng isa sa isang mabilis ay imposible lamang. Kung ang magkabilang panig ay magdurusa, ang mga mag-aani ng mga benepisyo ay tiyak na ang mga umuusbong na puwersa. At ganoon din, nang walang anumang babala, ang Wilson Pavilion ay nagpahayag ng digmaan sa Deep Cold. Kalahating oras lang bago, ang isa sa kanyang mga squad sa Middle East ay hindi inaasahang inatake ng Wilson Pavilion. Bagamat mabilis na nakatakas ang kanyang mga tauhan, nawalan pa rin sila ng 2 miyembro. Ang pangyayaring ito ang nagparamdam sa kalbong si Kylie na seryoso ang Wilson Pavilion. Kaya dali-dali niyang tinawagan sina Frank at Eric, umaasang ma-alerto silang mag-ingat. Ngunit sa sandaling magkonekta ang video call, nakita ni Kylie ang kanyang mga paboritong miyembro ng squad na pinatay sa mga nakakakilabot na eksena. Dapat ba nating iulat ito sa general? Mukhang mas seryoso ang bagay na ito kaysa sa inaakala natin. Matapos marinig ang mga salita ni Kylie, ang ekspresyon ng lalaking may galos ay naging lubhang seryoso. Ang kanyang pangalan ay Sony, at siya ang pinakamalakas na manlalaban sa Blood Canyon, palaging sumusunod kay Kylie bilang kanyang tagapagtanggol. Bukod kay Kylie, ang Sony ay mahalagang numero ng 2 tao sa Blood Canyon. Nahaharap sa isang biglaan at matinding pagbabago, nakaramdam siya ng isang masamang palatandaan. We have no other choice. Sa ngayon, kasama pa namin si Deep Cold. Para harapin si Wilson. Nakakabaliw na pagganti ni Yov 111,011, wala lang tayong magagawa sa Highest Canyon ana SKUII. Kumilos ang Canyon. Nag-alinlangan si Kylie, saka kinuha ang itim na telepono sa mesa. Kung tumanggi ang Deep Cold na pakilyusan ang Hades Canyon at Skull Canyon, magiging lubhang mapanganib ang ating sitwasyon. Tumango si Sony bilang pagsang-ayon. Sa loob ng Deep Cold, ang pinakamakapangyarihang organisasyon ay ang Hades Canyon at Skull Canyon. Ang 2 squad na ito ay pinarangalan bilang mga ninong ng mundo ng Shadow Warrior. Maraming kilalang Shadow Warriors ang mga miyembro ng 2 squad na ito. Kylie, anong problema? Nag-vibrate ang itim na telepono, at may lumabas na binata sa screen.
General Mori, nagkaroon ng problema ang ating Blood Canyon. Ang pangkat ni Frank ay ganap na nabura. Malalim na sumimangot si Kylie, mabigat ang kanyang ekspresyon. Nag-iipon siya ng maraming galit sa loob ngunit walang labasan para dito. Patawarin mo ako, ngunit ang iyong mga miyembro ay talagang walang halaga. Ang binata ay umiling ng may pang-aalipusta, sobrang pagpapahalaga nila sa kanilang sarili, hindi ba sila nararapat na mamatay? Tama ka General, pero, si Kylie, pilit na pinipigilan ang kanyang galit, pakiramdam niya ay sisabog na siya. Gayunpaman, siya ay walang kapangyarihan, bagaman ang kabilang partido ay nasa kanyang 20s lamang, siya ang kinatawang pinuno ng Hades Canyon at isa rin sa 6 na general sa Deep Cold, na may pinakamataas na kapangyarihan. Aayusin ko ang isang tao na maghiganti para sa iyo. Kung wala nang iba pa, huwag mong sayangin ang oras ko. Naiinip na sabi ng binata sa kaibinaba ang tawag. Fuck, hindi na nakapagpigil si Kylie, binasag ang itim na telepono sa isang suntok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 74, walang alikabok na lumabas sa bundok isa. Si Julius Reed ay walang ideya na may tao pagkatapos ng kanyang buhay. Ngunit kahit nalaman niya, hindi ito mahalaga dahil ang kanyang mga magiging mamamatay ay naghahatid lamang ng kanilang mga sarili sa kanilang kamatayan. Ituturing na lang niyang isang mabuting gawa ang personal na ipadala ang mga demonyong ito sa impyerno. Pagkatapos umalis sa Moscow-themed venue, inutusan ni Julius Reed si Aaron Jackson na mag-asikaso ng mga bagay-bagay, at umuwing mag-isa sa kanyang bagong tahanan. Ang bagong bahay ay matatagpuan sa Newport Garden, isang pangunahing distrito sa gitna ng Gonzales City kung saan ang average na presyo ay tumaas ng higit sa 20,000. Ang mayaman o maharlika lamang ang kayang tumira dito. Binili pa nga ni Aaron Jackson ang pinakamahal na manor doon para tirahan nina Julius Reed at Kella Radcliffe. Sa pasukan ng mansyon ay nakatayo ang isang dosenang lalaking nakaitim, maayos na nakasuot. Dahil ito ay isang mayamang lugar sa Newport Garden, walang nakapansin sa tagpong ito. Boss, nang makita nilang dumating si Julius Reed, sabay-sabay na sumaludo sa kanya ang mga bodyguard. Sa ngayon, alam na ng lahat ng empleyado ni Aaron Jackson na ang binata sa harap nila ay ang amo ng kanilang amo. At ang makapagbantay dito, na nagpoprotekta sa babae ni Julius Reed, ay isang karangalan para sa kanila. Mahusay na trabaho. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Julius Reed ang isang card at ibinigay ito kay Wolverine, isang mahusay na commander sa labanan sa ilalim ni Aaron Jackson. Matagal na kayong nandito, ilabas mo sila para makapagpahinga. Karangalan naming protektahan ang hipag, paano namin kukunin ang pera mo? Tatanggi na sana si Wolverine ngunit naputol ito ni Julius Reed, nagsikap ang lahat. Ako, si Julius Reed, tinuturing ko kayong mga kapatid, mga kaibigan. Ang pera sa card na ito, pagkatapos masakop ang pagkain at inumin, ay ipapamahagi sa inyo. Kakailanganin namin kayo na magsumikap sa hinaharap, upang maprotektahan ng mabuti ang inyong hipag. Ito, nang marinig ang mga salita ni Julius Reed, nakaramdam si Wolverine ng panginginig sa kanyang puso. Ang salitang, magkakapatid, ay parang mainit na sikat ng araw na lalong naging komportable sa loob nila. Ang mga taong ito ay madalas na kinukutya bilang mga Alapiers, ngunit ngayon ay may nagtuturing sa kanila bilang mga kapatid, at ito ay ang amo ng kanilang amo. Kuya, para sa ating mga kapatid, walang halaga ang matapang na tubig at apoy. Dito, ako, si Wolverine, sa ngalan ng ating mga lalaki, ay nais munang magpasalamat sa iyo. Bahagyang namula ang mga mata ni Wolverine, at medyo namamaos ang boses. Hindi na siya tumanggi, tinanggap niya ang bank card at bumaling upang sumigaw sa mga bodyguard sa may pasukan, guys, pinapainom tayo ni Brother Davenport, tara na. Salamat, kapatid na Davenport. Sabay-sabay na sigaw ng dosenang lalaki. Ang pagprotekta sa asawa ni Julius Reed ay bahagi ng kanilang tungkulin. Ngayon na mayroon silang ilang gantimpala sa ibabaw nito, hindi sila maaaring maging mas masaya. Sige, nandito na ako. Kakausapin ko si Aaron Jackson, tumanggo si Julius Reed, senyales na umalis na sila. Kasama niya doon, walang makalapit kay Kella Radcliffe. Matapos magpasalamat muli, sunod-sunod na umalis ang mga bodyguard.
Pagkaakyat lang ni Julius Reed ay namalayan niyang mahimbing na ang tulog ni Kella Radcliffe. Kahit sino ay matatakot sa mga ganitong pangyayari. Dahil madilim na, paimpol niyang hinawi ang mga kurtina at humiga sa tabi ni Kella Radcliffe. Sa pakikinig sa tuloy-tuloy na paghinga ng kanyang asawa, isang ngiti ng kaligayahan ang walang malay na nabuo sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na natulog ang dalawa sa iisang kama. Sa Five River Province, sa Potter Family Mansion. Sa panunood ng Kwame Potter at Harlan Potter na may kapansanan, nanginginig sa galit si Stanislaus Potter. Stanislaus, wala akong pakialam kung sino iyon. Kung maglakas loob silang iwan ang nag-iisang anak ko ng ganito. Gusto ko silang patayin. Sa kanyang tagiliran, namamagana ang mga mata ni Azriel Leopold sa pag-iyak, at hindi mapigilan ang pag-iyak nito. Sina Azriel Leopold at Stanislaus Potter ay kasal ng maraming taon at nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki. Siya ay doted sa kanya mula pa siya ay maliit, indulging bawat isa sa Kwame Potter's desires sa sandaling ito ay ipinahayag. Ang ganitong uri ng kapaligiran ang naging dahilan kung bakit ang Kwame Potter ang numero 1 wastrel sa Five River Province. Sa paaralan, kilala siya sa patuloy na pakikipag-away, at pagkatapos ng pagtatapos, siya ay naging mas walang ginagawa, patuloy na gumagastos ng pera. Ngunit walang pakialam ang mag-asawa, umaasa lang sila na si Kwame Potter ay mabubuhay ng ligtas at mapayapang buhay, kahit na ang ibig sabihin noon ay mabuhay sa pera ng kanyang mga magulang magpakailanman. Ngunit ngayon, nabali ang mga paa ni Kwame Potter, at ang mga doktor ay nagpumiglas para lamang mailigtas ang mga putol-putol na mga paa, lalo pat tiyakin na ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Potter ay makakalakad muli tulad ng isang normal na tao. Maglakas loob na saktan ang aking anak, gusto kong patayin ang kanyang buong pamilya. Itinutok ni Stanislaus Potter ang kanyang kamao sa sofa, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na liwanag. Nagdulot na ng kaguluhan ang usapin sa buong lungsod, at marami pa nga ang dumating upang kutsain ang pamilyang Potter. Isa sa mga nangungunang figure ng Five River Province ang nabali sa publiko ang binti ng kanyang nag-iisang anak, isang kahihiyan ng napakalaking sukat. Ngayong hapon lamang, maraming tao ang bumisita sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtatanong tungkol sa kalusugan ni Kwame Potter. Ngunit alam ng lahat na naruroon ang mga bisitang ito upang kutsain ang pamilyang Potter, upang makitang nabawasan ang estadong may kapansanan na Kwame Potter. Master, ang iyong telepono. Noon lang, lumapit ang isang bodyguard kay Stanislaus Potter na may hawak na cordless phone. Sabihin mo lang na abala ako. Hindi ako tatanggap ng mga tawag ng sinuman, kahit na sino ito. Kinaway-kaway ni Stanislaus Potter ang kanyang kamay, sinenyasan ang bodyguard na si Eve. Lahat ng mga tumatawag ngayon ay parang mga bisita, lahat nandoon para tuyain ang Potter family. Iyon ang dahilan kung bakit tumanggi siya sa lahat ng mga bisita, tumanggi na makita ang sinuman. Guro, ito ay isang tawag mula sa Dustless. Nag-alinlangan ang bodyguard, nagpapaliwanag pa. Kung ibang tao lang, diretso na niyang ibinaba ang tawag. Ngunit hindi siya nang ahas na gawin iyon sa Dustless. Master, ito ay Master. Pinilit ni Harlan Potter na umupo mula sa kanyang kama, balak na sagutin ang tawag. Ngunit ang kanyang kamay ay nabali na ni Julius Reed, na ngayon ay nakabalot sa makapal na plaster. Hayaan mo ako. Huminga ng malalim si Stanislaus Potter at sinagot ang telepono. Walang alikabok. Ang taong nanakit sa aking alagad, sino ito? Pinutol siya ng boses sa kabilang dulo, matanda at seryoso, at diretsahang nagtanong. Isa itong kabataan mula sa Gonzales City, hinanap ko ang lahat ng mga record, ngunit wala akong makita. Ang taong ito ay lumitaw ng wala saan, tulad ng isang malinis na talaan. Bagamat nagambala, ang tono ni Stanislaus Potter ay nanatiling mataas ang paggalang. Hindi siya nang ahas na magtanim ng anumang sama ng loob sa isang makapangyarihang amo. Si Dustless ang master ni Harlan Potter, na naninirahan sa buong taon sa Asherwind View sa Five River Province. Siya ay isang nakaligpit na naglilinang ng masigasig, bumababa sa bundok para lamang sa mga mahahalagang kaganapan. Si Harlan lang ang kanyang alagad, na lubos niyang itinatangi. Tiyak, siya ay lumabas mula sa pag-iisa ng marinig ang tungkol kay Harlan na baldado. Send me the information about that person. Nandyan ba si Harlan?
Kapansin-pansing lumambot ang tono ni Dustless nang banggitin si Harlan. Siya, nagmamadaling inilapit ni Stanislaus Potter ang telepono sa tenga ni Harlan. Guro, kailangan mo akong ipaghiganti. Nang marinig ang boses ni Dustless, tuluyang bumagsak si Harlan. Ang dating palalo at mayabang sa kanya ay naging lubhang mabisyo pagkatapos ng pag-urong na ito. Kahit na nagsasalita, napuno siya ng layuning pagpatay. Ang pagkatalo na ito ay natapakan ang kanyang pagmamataas at pagpapahalaga sa sarili. Harlan, ingatan mo ang iyong sarili. Matatapos ako ngayong gabi, at makikita na kita bukas. Kung tungkol sa taong nanakit sa iyo, hindi na siya mabubuhay bukas ng gabi. Pagkatapos mag-alay ng ilang nakakaaliw na salita, ibinaba ni Dustless ang tawag. Stanislaus, sa pagkilos ni Dustless, ang binatang iyon ay parang patay na. Tumawa si Azriel Leopold sa pamamagitan ng kanyang mga luha, ang kanyang mga mata ay puno ng malisyosong tuwa. Mabait lang ang puso ni Dustless, tiyak na bibigyan niya ng mabilis na pagwawakas ang batang iyon. Gusto ko siyang pahirapan paunti-unti, at hilingin na sana ay namatay na siya. Sa tuwing nakikita niya si Kwame Potter na nakahiga na walang malay sa kama, ang kanyang puso ay nadudurog ng hindi makayanan. Ang kanyang anak, na hindi pa nataman ng kahit isang suntok sa paglaki. Pero ngayon, muntik na siyang mapatay. Oo, sa pagkilos ni Dustless, tiyak na mapapahamak siya. Agad na umangat ang mood ni Stanislaus Potter sa sinabi ng kanyang asawa. Anak, pahalagahan mo ang iyong mga huling sandali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 75, ang scam ni Zaid Radcliffe isa. Kinabukasan, maliwanag na, nagising si Kella Radcliffe. Sa oras na iyon, nakapaghanda na ng almusal si Julius Reed at naghihintay sa kanya sa dining hall. Nang makita ang eksena sa harap niya, naramdaman ni Kella Radcliffe ang init ng tahanan sa unang pagkakataon. Dito, walang away sa pagitan ng kanyang mga magulang, tanging kapunuan ng kaligayahan. Ito ang kanilang mundo, ang kanilang tahanan. Tungkol sa pangyayari noong nakaraang araw, parang pareho silang may tacit na pagkakaintindihan, ni dinadala ito. Sa oras na dumating ang mag-asawa sa kumpanya, nalaman nilang maagang nagsimulang magtrabaho ang mga empleyado. Mahigit isang oras pa ang natitira bago ang opisyal na pagsisimula ng trabaho, at ang hindi pangkaraniwang tanawing ito ay nagpa-curious kay Kella Radcliffe. Presidente Radcliffe, sa daan, lahat ng mga empleyadong nakasalubong nila ay bumati sa kanila. Hindi naman sa gusto nila, sadyang masyadong bayolente ang mga kilos ni Julius Reed noong nakaraang araw. Hindi lang niya binugbog si Otis Radcliffe sa publiko kundi kinaladkad din ang anak ng Potter family palabas. Inakala ng lahat na ang madugong paghihiganti ng Potter family ay magiging sanhi ng pag-evaporate ni Julius Reed mula sa mortal world. Ngunit sa pagtataka ng lahat, una nilang nakita siya sa umaga, papasok sa trabaho kasama si Kella Radcliffe na parang walang nangyari. Dahil ang dalawa sa kanila ay masisipa sa loob ng ilang araw pa rin, ang mga empleyado ay hindi mapakali na gawing hindi komportable ang kanilang mga sarili. Ang pagbati sa kanya ng President Radcliffe ay walang halaga sa kanila. President Radcliffe, lahat ay nagsasabi na ang Golden Eagle Group ay gagawa ng hakbang sa amin. Mayroon ka bang anumang mga hakbang? Pagkarating sa opisina, isang direktor ang pumunta sa kwarto ni Kella Radcliffe at nagtanong. Nabasag na ang balita noong araw bago ang Golden Eagle Group ay magsisimula na ng corporate war sa Radcliffe Group. Ngayong si Kwame Potter ay nabugbog sa pangalawang pagkakataon sa loob ng Radcliffe Group, tiyak na hindi hahayaan ng Potter family ang bagay na ito. Ang mga tao sa lupong ito ay lahat ay may sariling mga network. Nabalitaan ng ilang empleyado na may mga kaibigan sa Golden Eagle Group na natapos na ni Stanislaus Potter ang kanyang mga pagpupulong noong nakaraang gabi, at opisyal na siyang kumikilos ngayon. Ang balita ay kumalat mula sa 1 tao hanggang 10, pagkatapos ay mula 10 hanggang 100, na lumilikha ng malawakang gulat. Maaga silang pumasok noong araw na iyon para lamang pag-usapan ang mga kontra. Ang ilan ay ginustong tumalon sa barko. Kung tutuusin, sa edad na ito, mayroon silang mga matatandang aalagaan at mga anak na papalakihin, ang presyon ng kawalan ng trabaho ay masyadong malaki. Ngunit mayroon ding isa pang boses sa loob ng kumpanya, na humiling kay Zaid Radcliffe na bumalik at sipin ang magulong mag-asawa, si Kella at ang kanyang asawa, palabas.
Sa ganoong paraan, mapapawi nila ang galit ng Potter family at sabay nilang maalis ang magulo na mag-asawa. Marami sa kanila ay bahagi ng kampo ni Otis Radcliffe at natural na sumuporta kay Otis Radcliffe sa pagkuha ng posisyon ng chairman. Simple lang ang dahilan, noong si Otis Radcliffe ang namumuno, lahat ay nagbubulsa ng pera. Ngayong kakatapos lang ni Keller Radcliffe sa posisyon ng project manager, sinimulan na niyang suriin ang mga account araw-araw. Bukod dito, sa mahigpit na pag-audit, hindi nila maisip na kumuha ng isang sentimos mula sa kumpanya. Kung ihahambing ang dalawang sitwasyon, mas pinili ng lahat na si Otis Radcliffe ang manguna. Ang pagtaas at pagbaba ng kumpanya ay walang kinalaman sa kanila, basta may makukuha silang pera sa grupo, kontento na sila. Ako mismo ang magpapasya sa bagay na ito. Ngunit tinitiyak ko sa lahat na hindi ko hahayaang maghirap ang inyong mga interes. Alam ni Keller Radcliffe na hindi lang ito opinyon ng direktor kundi pati na rin ng maraming empleyado. Kailangan lang nila ng representative para makausap siya, ang bagong chairman. Mabuti, sana ay matupad ni Pangulong Radcliffe ang iyong salita, at hindi kami pababayaan sa pamamagitan lamang ng paglayo kapag ang kumpanya ay nasa bingit ng buhay at kamatayan. Matapos makakuha ng sagot, tumalikod ang direktor at lumabas ng opisina. Bakit mo sila pakialaman? Ang mga taong ito ay halatang may ulterior motives, at hindi ka talaga nila tinuring na chairman. Sumando si Julius Reed sa sofa, inilabas ang kanyang telepono at walang tigil na nag-swipe. Alam ko, pero hindi kakayanin ng kumpanya na mawala sila. Kung hindi natin mapatatag ang puso nila, natatakot ako na baka bumagsak tayo bago pa man kumilos ang Potter family. Paanong hindi maintindihan ni Keller Radcliffe ang gayong pangangatwiran? But she had no choice, hindi naman niya pwedeng i-overhaul na lang ang kumpanya, di ba? Hindi pa banggitin kung kaya niyang patatagin ang kanyang posisyon bilang tagapangulo, kahit na gawin niya, napakahirap gumawa ng malawakang pagbabago ng tauhan. Higit pa rito, kapag kumilos ang Potter family, ang Radcliffe Group ay hindi maiiwasang babagsak na parang bahay ng mga baraha. Pagkatapos, masunurin na lamang siyang umalis at ibigay ang kanyang posisyon kina Zaid Radcliffe at Otis Radcliffe. Tagapangulo, sa palagay ko ay may dapat akong iulat sa iyo. Ang maliit na wang mula sa Departamento ng Pananalapi ay nagmamadaling pumasok, na may napakasamang hitsura sa kanyang mukha. Sa ilang mga tao sa kumpanya na malapit sa Keller Radcliffe, si Little Wang ay isa sa kanila. Siya ay isang ordinaryong accountant sa Departamento ng Pananalapi, na responsable sa pagkalkula ng sweldo. Little Wang, maghintay ka, mahinahong sabi ni Keller Radcliffe. Sumenya si Keller Radcliffe sa kanya na huwag magmadali. Tagapangulo, naramdaman kong may mali sa direktor ng pananalapi. Hindi pa araw ng sweldo, ngunit nagpunta siya sa bangko ng maaga sa umaga. Pagkaalis niya, sinamantala ko ang bakanteng silid, palihim na binuksan ang kanyang computer, at natuklasan kong naglilipat siya ng pera. Ang mukha ni Little Wang ay namutla, at ang kanyang boses ay naging mahina at hamina. 3 bilyon ang inilipat mula sa mga account ng kumpanya ng sabay-sabay, ganap na pinutol ang aming likidong pondo. Ang Radcliffe Group ay hindi malaki sa sukat, na may tinansyang halaga na halos 10 bilyon o higit pa. Ang 3 bilyon ay halos lahat ng likidong kapital ng kanilang grupo, ang natitira ay hindi natitinag na mga ari-arian at mga pamumuhunan sa proyekto. Sa sandaling nawala ang likidong kapital na ito, ang kumpanya ay nasa isang deadlock. Ang tanging solusyon ay ang kumuha ng pautang sa bangko, ngunit sa kilalang hakbang ng pamilya Potter ngayon, aling bangko ang mangmang na magpapahiram sa kanila ng pera. Tumawag ka ng pulis, tawagan mo sila agad. Wala ng oras, dapat mabawi natin ang pera. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Keller Radcliffe. Kung wala itong 3 bilyong likidong pondo, mas maliit pa ang tsansa niyang manalo. Walang silbi. Bagamat ikaw na ang chairperson sa pangalan ngayon, acting chairperson ka lang hanggang sa magkabisa ang kontrata. Ang mga namamahala sa kumpanya ay sina Zaid Radcliffe at Old Master Radcliffe pa rin. Medyo mapait na sinabi ni Little Wang, ang paglipat ng asset na ito ay isinagawa lamang sa pamamagitan ng pananalapi pagkatapos mag-sign off ang Old Master Radcliffe. Kahit na tumawag kami ng pulis, ito ay isang legal na aksyon. Bagamat noong panahong iyon ay gumawa ng kasunduan sina Zaid Radcliffe at Keller Radcliffe at ito ay legal na notaryo.
Ngunit hanggang sa natugunan ang mga kondisyon ng kontrata, si Zaid Radcliffe pa rin ang taiman ng kumpanya. Ang pag-withdraw ng lahat ng likidong pondo sa kritikal na yugtong ito ay parang pagbunot ng linchpin. Sige, maaari kang pumunta ngayon, at huwag mong babanggitin ito kahit kanino. Kami ni Pangulong Radcliffe ay mag-iisip ng solusyon. Tumanggo si Julius Reed kay Little Wang, na nagpapahiwatig na maaari na siyang umalis. Ang paglilipat ng mga pondo ay hindi ang nakakatakot na bahagi, ang nakakatakot ay kung may makaalam nito sa kumpanya, walang nakakaalam kung ano ang maaaring idulog nito. Julius, anong gagawin natin ngayon? Maging ang karaniwang kalmadong si Keller Radcliffe ay medyo nataranta nang marinig ang balita. Ang pagkawala ng lahat ng likidong pondo ay katumbas ng paghatol ng kamatayan sa Radcliffe Group. Ang karanasan ay kasama ng edad. Sa simula pa lang, si Zaid Radcliffe ang nagplano para dito. Alam niya noon pa man na ang Radcliffe Group ay hindi may iligtas at handang mag-cash out at umalis. Sa sandaling naisip niya ang sanhi at bunga, naunawaan ni Julius ang intensyon ni Zaid Radcliffe. Bawat hakbang ay pinagplanuhan niya ng mabuti, hinihintay na lang niya si Keller Radcliffe na makapasok sa bitag. Hindi isyo ang pera, magiging magandang pagsubok ito sa katapatan ng mga empleyado. Kung alam nila ang tungkol dito, tiyak na gagawa sila ng mga desisyon para sa kanilang sariling kapakanan. Kapag dumating ang oras na iyon, natural na magiging malinaw kung sino ang mananatili at kung sino ang aalis. Hindi ba iyon magiging sanhi ng pagbagsak ng kumpanya kaagad? Medyo natarante si Keller Radcliffe. Logically, dapat nilang ilihim ito, pero si Julius ay parang hindi na niya hinintay na malaman ng mga empleyado. Sige lang. Natural na magkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga mananatili, at ang mga umaalis ay magsisisi ng husto. Matapos sabihin ang mga salitang ito, umalis si Julius Reed sa opisina ni Keller Radcliffe. Inilabas niya ang kanyang mobile phone at tinawagan si Ovidio Cook, maglipat kaagad ng pondo sa Radcliffe Group. Kung sa bagay, gumawa ka ng isa, huwag mo lang gawing kaina-hinala si Keller Radcliffe. Magpadala ka rin ng tao sa lugar ni Truman Ridge. Kapag nakita mo siya, sabihin mo lang traveler returns on a snowy night, at natural na tutulungan kanya na kontrahin ang Golden Eagle Group. Panipi,